Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3741 narito ang. Nang inag ang buong katawan ni Yefan, tinitingnan ang sexy na damit at mainit na katawan ni Laiyu, hindi niya namamalayan na naging matamlay siya. Pwede bang ganito? Anong diwata? Hindi. Ito ang angkan ng demonyo, syempre goblin ito. Nang marinig ito ni Jian Yuzo, namula ang mukha niya sa galit, Laiyu, anong kalokohan ang sinasabi mo? Wala akong kinalaman sa kanya. Giggle, tumawa ng malakas si Laiyu at ilang banshees, Lonely Man and Widow, let's go together, not to mention that Mrs. Xiaowang is famous. Laiyu winked and said, if you say that Princess Yuzu is like a jade, then everyone in the world will laugh like crazy. Ikaw. Hindi na nakatiis si Jian Yuzo, nang walang sabi-sabi, diretso siyang lumipad, at nang itinaas niya ang kanyang kamay, isang mental shockwave ang pinakawalan. Ngunit ibinabalang ni Laiyu ang kanyang mga pakpak, at nalutas ng alon ng apoy ang pag-atake ni Jian Yuzo. Prinsesa Yuzo, isa kang soul witch sa labas, ngunit narito. Hindi masyadong gumagana ang iyong estilo. Tumingin muli si Laiyu kay Yefan, Panginoong Sword God, ano ang iniisip mo tungkol dito? Sa katunayan, ang aking lakas ay hindi maglalagay ng banta sa iyo. May kasama kang maliit na babae, kaya hindi magiging boring ang paglalakbay na ito. Tumanggo si Yefan at hinawakan ang, mukhang may sense ka, sumulyap si Yefan kay Jian Yuzo, kung ikukumpara sa babaeng ito, mas kapaki-pakinabang ka talaga. Ye ang apelyido mo. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ka pala. Si Jian Yuzo ay nababalisa, maaaring dahil sa napaka-coquettish ni Laiyu, malapit na siyang ikukumpara. Kailangan bang maging katulad ni Xiaowang ang mga babae para makakuha ng pabor ng lalaki? Lalong natuwa si Laiyu, at nanginginig ang mga bulaklak. Dahil yan ang kaso, Lord Sword God, ang maliit na batang babae ay sa iyo. Masiglang kumilos si Laiyu, iniiwasan ang mga lumilipad na bato ng halimaw sa bundok, at lumapit sa tabi ni Yefan. Siya ay commandant na parang sutla, na inabot para yakapin si Yefan. Ngunit iniunat ni Yefan ang kanyang kamay na parang kidlat, at direktang kinurot ang isa sa mga ulo ni Laiyu. Bang! Sa isang malakas na putok, nadurog ang magandang mukha ni Laiyu. Malaki ang pinagbago ng mukha ng tatlong fire feather monster, hindi sila makapaniwala sa nakita nila. Napatulala din si Jian Yuzo, anong nangyayari? Sword God! Ikaw! Bakit mo ito ginagawa sa akin? Pinanood ni Yefan ang demonyong espiritu ni Laiyu na tumakas sa takot, at malamig na sinabi ko sa iyo na lumayo ka, at marami ka pa ring kalokohang sinasabi sa akin. Ikaw lang, gusto mong kontrolin ang iniisip ko. Sa kagandahan mo, karapat-dapat kang magpakitang gilas sa harapan ko. Si Yefan ay bumulwak ng isang pagsabog ng apoy, direktang sinunog ang mabangis na jade hanggang sa punto ng pagkalipol. Tatakas na sana ang tatlo pang halimaw, ngunit nawasak din sila ng tatlong lumilipad na espada na may apoy. Kung mabubuhay ako, kailangan kong magbigay ng karanasan. Napakatanga ba ng 7 sages? Ungol ni Yefan. Napansin ni Jian Yuzo na medyo gumaling ang kanyang cultivation, ngunit hindi siya natuwa. Mas lalo lang niyang pinagdududahan ang lalaki, at isang tanong ang pumasok sa isip niya, anong klaseng tao ba ang lalaking ito? Akala ko babero siya, hindi pala. Mabait daw siyang tao, pero kung gusto niyang pumatay, papatay siya, at pabago-bago. Big Brother Mountain Monster, ang taong nagsunog sa iyo ay patay na, dapat ka bang mahiga? Sinigawan ni Yefan ang Mountain Monster at sinubukang makipag-usap kay Shenlong. Oo nga, matalino ang halimaw sa bundok, at nang makita niyang tinutulungan ito ni Yefan, diretso siyang nahiga at payapa. Nang makitang hindi pa niya natatanggap ang gantimpala, inindayog ni Yefan ang isang piraso ng mahiwagang kapangyarihan ng yelo patungo sa katawan ng higanteng halimaw at direktang pinatay ang apoy. Kaagad, gamitin ang kapangyarihan ni Aoki upang ipakita ang hangin at mga ulap. Ang mga bagong halaman ay mabilis na lumitaw sa lupa, at ang mga nasunog na kagubatan ay muling nakakuha ng ilang halaman. Ang Titan ng bundok ay naghatid ng isang pakiramdam ng kagalakan at pasasalamat. Kuya, kamusta? Ay nasiyahan, magbigay ng isang magandang pagsusuri. Hindi gaanong kailangan, paano ang isang medium level na cultivation base? Ikaw fan. Nagsimulang mag-chat. Pagkaraan ng ilang sandali, isang gintong bagay ang lumipad patungo kay Yefan. Inabot ni Yefan at kinuha ito, at nang tingnan niyang mabuti, nakita niya na ito ay isang kakaibang buto na kayumanggi. Gantimpala. Mga mahiwagang buto, na naglalaman ng malakas na sigla, hindi kilalang pinanggalingan. Namula ang mukha ni Yefan nang makita niya ang pagpapakilala sa likod. What the hell? Hindi ko alam. Kung gayon, ano ang silbi ng pagkuha nito? Ito ay 79 araw lamang ang kabuuan, kaya hindi ako makapagtanong tungkol sa mga buto, hindi ba? Kuya, pwede bang palitan ng reward? Ngumiti ng mapait si Yefan. Mahimbing na natutulog ang halimaw sa bundok at hindi na siya pinansin.
Sa wakas ay hindi napigilan ni Jian Yuzo ang pagtawa nang makita niya ang malungkot at galit na mukha ni Ye Fan. Nagpapatawa ka ba? Alam mo ba kung para saan ang butong ito? Hindi ko alam, marangal na sabi ni Jian Yuzo. Tapos tumatawa ka pa. Tatawa na lang ako. Itinaas ni Jian Yuzo ang sulok ng kanyang bibig at maluwag na lumutang pasulong. Walang kapangyarihan si Ye Fan na iling ang kanyang ulo, kaya kinailangan niyang tahimik na tanggapin ang mga buto at magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Hindi nagtagal pagkatapos umalis ang dalawa, isang maliit na halaman na hindi mahalata sa katawan ng halimaw sa bundok. Ang halaman ay biglang nagbagong anyo sa isang batang pastol. Ang batang pastol ay nagsabit ng isang willow na latigo sa kanyang kamay, inilibot ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay nagpakita ng malamig na ngiti na hindi katumbas ng kanyang hitsura. Makalipas ang isang oras, naging patay na lugar ang Moya Village. Ang berdeng balat ng mga demonyo ay nabulok at namatay. Sa higanteng halimaw sa bundok, natuyo ang lahat ng halaman, at ang higanteng halimaw ay naging hindi mabilang na mga sirang bato. At lahat ng ito, hindi alam ni Ye Fan at Jian Yuzo, na nasa harapan nila. Sa proseso ng pagpunta sa mga bundok at kabundukan, wala akong nakasalubong na ibang halimaw na monghe. Nakapatay ng ilang umaataking halimaw, at nakabawi ng kaunting cultivation. Sinubukan din ni Ye Fan na tingnan kung makakalagpas siya sa limitasyon sa mataas na altitude at makapunta sa labas ng mundo. Dahil dito, kapag lumipad siya sa isang tiyak na taas, gaano man siya lumipad, nanatili siya sa taas na iyon. Ang pagbabawal na itinakda ng East Emperor, sa kasalukuyan, tila hindi na talaga siya makalusot, kaya kailangan niyang magmadali sa kanyang paglalakbay. Makalipas ang 3 araw, nakatawid na ang dalawa sa Heavenly Demon Mountain Range. Mukhang walang napakaraming halimaw na makakarating dito, sabi ni Ye Fan. Napakalaki ng East Emperor Ruins, kahit na mayroon, maaaring hindi natin sila makilala, sabi ni Jian Yuzo. Siya nga pala, ang layo na iyon ay takot na takot kay Mangtong, ito bang Mangtong ay talagang ibang-iba sa iba pang 3 hari ng demonyo? Tanong ni Ye Fan. Sumimangot si Jian Yuzo, ang alam ko lang. Mukhang si Mangtong ang pinakamatanda sa kanila, ngunit hindi malinaw kung ilang taon na siya. At ang pinagmula ng Mangtong ay napakahiwaga, bagaman alam ko na ito ay isang punong demonyo, ngunit tila walang makasaysayang talaan ng punong demonyo. Pinaikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata at nanatiling tahimik. Bakit, may mga taong kinatatakutan mo rin ba? Nag-aalala tungkol sa pagbabalak laban. Biro ni Jian Yuzo. Sinulyapan siya ni Ye Fan at pinaglaruan ang kanyang panlasa, pamangkin Yuzo, napansin mo ba na tila nagbago ka? Saan ito nagbago? Mabilis na hinawakan ni Jian Yuzo ang kanyang mukha. Itinuro ni Ye Fan ang kanyang bibig, naging mas madaldal ako. Papagalitan sana si Jian Yuzo, ngunit nagpigil. Anong nangyari? Halatang hindi ako masyadong nagsasalita kanina, bakit hindi ko mapigilan? Sa sandaling ito, isang malaking lungsod ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Pamilihan ba ito ng angkan ng demonyo? So ano, gusto mo pa bang mag-shopping? Inilibot ni Jian Yuzo ang kanyang mga mata. Ikaw na mismo ang nagsabi, napakalaki ng East Emperor Ruins, maghanap tayo ng mga clue mag-isa, anong taon at buwan natin nahanap? Sinabi ni Ye Fan, bumaba at magtanong, gaano man ito kalala, mabuti kung makabili tayo ng mapa. Jian Yuzu'y makinig, may katuturan ito, kaya sabay silang bumaba sa gate ng lungsod. Nang makita niya ang isang malaking tapyas na bato sa tabi ng tarangkahan ng lungsod na may nakaukit na mga karakter ng mga halimaw, tumayo si Jian Yuzo. Ito ay. Mukhang nagulat si Jian Yuzo. Anong mali? Napansin ni Ye Fan na may mali. Kabanata 3742 Wangchuan. Wangchuan City. Nandyan ang Wangchuan River sa harap. Mayroon pala talagang ilog na ito. Totoo kaya ang sinabi ng tatay ko? Hindi napigilan ni Jian Yuzo ang pag-ungol. Nakalimutan ang ilog. Ito kaya ang maalamat na ilog na nagpapawala sa mga alaala ng mga tao. Tanong ni Ye Fan. Narinig mo na ba ito? Tumango si Jian Yuzo, sinabi ng tatay ko na may ganoong ilog sa Donghuang Market. Kung may problema ka, maglakad-lakad ka lang sa tabi ng ilog, at malilimutan mo ito sa lalong madaling panahon. Ngunit kapag nasa tabi ka na ng ilog, kung mananatili ka ng matagal, unti-unting mawawala ang lahat ng alaala mo, at sa huli ay magiging multo ka na parang multo at mawawala sa ilog. Nagpout si Ye Fan at sinabing, hindi ba, mapipilitan pa rin ang mga cultivator na alalahanin pa. Dapat ito ay epektibo lamang para sa mga mortal. Kung ito ay totoo o hindi, malalaman natin kapag pumasok tayo sa lungsod na ito at makita, sabi ni Jian Yuzo. Tumango si Ye Fan, at sabay na pumasok ang dalawa sa lungsod. Ang lungsod ay hindi malaki, ngunit ang 5 panloob na organo ay kumpleto, ang mga demonyo ay dumarating at umalis, at ang mga ilog ay dumadaloy ng walang hanggan. Bagamat mukha itong tao, dahil maraming halimaw din ang kamukha ng mga tao, hindi sila masyadong nakatawag ng pansin. Matapos maglakad ng ilang sandali, sumimangot si Jian Yuzo at sinabing, talagang may problema dito.
Pinulot ni Yefan ang maliliit na accessories ng demonyo sa kalye para tingnan ito, at nakangiting nagtanong, anong buhay na buhay at masayang lugar, ano ang mayroon? Ang problema, masyadong payapa, hindi tama. Hindi mo ba namalayan na lahat ng halimaw sa lugar na ito ay nakangiti at masaya? Sinabi ni Jian Yuzo, pumunta ka sa anumang lungsod ng mga halimaw, at hindi ito maaaring maging ganito, madaling magdulot ng alitan sa pagitan ng iba't ibang halimaw, lalo na sa ilang marahas na halimaw. Ibig mong sabihin, nakalimutan na ng mga halimaw dito ang lahat ng hindi kasiya siya dahil sa relasyon sa pagitan ng Forgotten River. Tanong ni Yefan. Maaaring mas seryoso, sa madaling salita, may kakaiba sa lahat ng dako, nag-aalala si Jian Yuzo. Boss, paano mo ito ibebenta? Si Yefan ay nahilig sa isang bungkus ng mga magagandang alahas at nagsimulang mamili sa malapit. Halika at halika, laging magdala ng mga souvenir pabalik sa mga kababaihan. Hindi nakaimik si Jian Yuzo, negosyo ang kausap ko, may oras ka pa bang bumili ng mga bagay? Sa tingin ko mayroon kang paranoia ng pag-uusig. Ito ay isang napakapayapa at mapayapang lugar. Kailangan mong mag-isip sa mga baluktot na lugar, sabi ni Yefan. Ngumisi si Jian Yuzo, masyado kang mabagal. Nasa napakalaking panganib tayo noon sa labas ng Tianyao Mountain Range, at papalapit sa Wangchuan, paano ito naging napakadali? Kung gayon mayroon ka bang tiyak na ebidensya? Tanong ni Yefan. Ako. Tumingin si Jian Yuzo sa paligid, hindi alam kung paano patunayan ito. Tingnan mo, hula mo lang. Namigay si Yefan ng ilang spar, kumuha ng isang malaking bag ng mga accessories, at kumaway sa boss ng nakangiti. Gusto ko ang lugar na ito. Medyo, ituloy natin ang pamamasyal. Medyo sumama ang pakiramdam ni Jian Yuzo sa kanyang puso nang makita niya si Yefan na may maaliwalas na mukha. Sa kabutihang palad, may mga lugar sa lungsod na nagbebenta ng mga mapa. Ang dalawa ay dumaan sa mapa, ngunit walang nakitang anumang impormasyon sa magulong, ang kailaliman ng yelo at apoy. Mukhang ang Dongjisi ang core at pinakamalaking lugar ng Dongwang Ruins na ito. Ayon sa mga residente dito, mayroong pinakamisteryoso at mapanganib na lugar doon. Kung ang emperador ay nag-iwan ng kayamanan, malaki ang posibilidad na naruroon pa rin ito, sabi ni Yefan. Kabaligtaran ba ang gagawin nito? Talaga sa mas ligtas na lugar? Tanong ni Jian Yuzo. Posible, ngunit ang problema ay, kung gusto nating ibalik ang ating paglilinang sa lalong madaling panahon, dapat tayong pumunta sa isang mataas na antas ng lugar, sabi ni Yefan. Nang marinig ito ni Jian Yuzo, pumayag na lang siya. Kung tutuusin, kung maabyutin siya ng ibang angka ng demonyo ng sobra, baka nasa panganib siya, hindi pa banggitin ang paghahanap sa bayan ng demonyong hari. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang dalawa sa isang tea house at umupo para uminom ng tsaa. Ang amo na nagbebenta ng tsaa ay isang raccoon demon, at ang kanyang hitsura ay napakabait din. Boss, nasa harapan mo ba ang Wangchuan River? Tumango ang raccoon demon at sinabing, oo, malayo ang dating ng dalawang bisitang opisyal ha. Mag-ingat ka. Kung hindi mo sinasadyang sumugod doon, huwag kang sumulong. Kapag lumapit ka sa Wangchuan, mawawala ba talaga ang iyong memorya? Tanong ni Jian Yuzo. Siyempre, si Wangchuan ang aming patron saint dito. Ang lahat ay umaasa sa Wangchuan upang itapon ang mga masasamang alaala. Maraming tao na nagmula sa ibang mga lugar ang gumagamit din ng Wangchuan upang simulan muli ang kanilang buhay, nakangiting sabi ng amo. Sa patuloy na pagtatanong, nalaman kong kahit lumipad ito mula sa himpapawid, maaapektuhan pa rin ito ng Forgotten River. Ano ang gagawin? Hindi ko alam kung ang cultivation base na nabawi natin ngayon ay makakadaan ng ligtas, sabi ni Jian Yuzo. Subukan mo, kung hindi ito gumana, lumihis ka, sabi ni Yefan. Tingnan mo ang mapa, napakahaba ng Wangchuan. Kung gugugol tayo ng maraming oras, huli na ba ang lahat para pumunta sa Dongjisi? Dalawang bisitang opisyal, gusto mo bang pumunta sa Wangchuan? Tak ang tanong ng demonyong raccoon boss. Oo, ano ang problema? Napakadelikado niyan. Wala lang si Wangchuan, pero Mean Ridge. Simula sa Mean Ridge, ito ay isang lugar kung saan ang ilang malalakas na halimaw ay nakabaon, at ito ay lubhang mapanganib. Sa panig namin, si Wangchuan ang hamarang sa mga halimaw na iyon at pinanatiling ligtas ang isang panig, sabi ng amo. Nagtanong si Yefan, boss, alam mo ba, mayroon bang paraan para ligtas na makatawid sa Wangchuan River? Nabalitaan ko na ang proprietress ng Wang Yuin na si Jie Chencho, ang namamahala sa pagtulong sa mga bisita na tumawid sa ilog. Maaari kang magtanong. Sabi ng amo. Wang Yuin. Nagkatinginan sina Yefan at Jian Yuzo, at walang pag-aalinlangan, tumayo at pumunta. Ang inn ay matatagpuan sa isang maunlad na pangunahing abenida sa lungsod, na may makulay na seda na nakasabit sa mataas at marangyang palamuti. Pagkapasok ng dalawa, sumimangot si Jian Yuzo, puno ng discomfort ang mukha. Ito ay sinasabing isang inn, ngunit ito ay higit na parang isang lugar ng libangan, kung saan ang mga bisita ay naghahanap ng kasiyahan kung saan-saan.
Ang mga coquettish at kaakit-akit na banshees ay walang pigil at matapang na makipagkita sa mga bisita. Nandito ba kayong dalawa para uminom o mag-hotel? Lumapit ang isang babaeng amo na may hawak na stick ng jade cigarette, isang low-cut purple na damit, itim na buhok na parang ulap, isang kaakit-akit na anyo, at isang magandang figure. Mayroon ding isang malaking malambot na puting buntot na kumaladkad sa likod niya, na nagdagdag ng isang dampi ng estilo. Ito ay isang fox demon, hindi nakakagulat na maaari itong magbukas ng ganitong uri ng inn, sabi ni Jian Yuzu sa pamamagitan ng voice transmission. Ngumiti si Ye Fan at sinabing, hanapin natin ang boss ni Jie Chencho. Malayo sa abot tanaw at sa harap mo mismo, ang bahay ng munting alipin. Magiliw na ngumiti si Jie Chencho. Hindi nagulat si Ye Fan, at sinabing, narinig ko na matutulungan ng Lady Boss ang mga tao na ligtas na tumawid sa Wangchuan. Napapikit si Xi Chencho, pagkatapos ay huminga, at ang puting ambon ay nasusuka. Oo, ngunit. Kailangan mong magbayad ng sapat na pera. Magkano ang reward? Maaari kang manatili sa inn ng isang gabi, 200 bato bawat silid, sabi ni Jie Chencho. 200 bato. Magnanakaw ka ba? Paano magkakaroon ng ganoon kamahal na inn? Tumanggi si Jian Yuzo na sabihin. Napangiti si Ye Fan, tila kahit nasaan ang babae, mas inaalala nila ang paggastos ng pera. Hindi ganoon kadali ang gustong makapasa sa Wangchuan. Kung ayaw ninyong dalawa, mas mabuting umalis na kayo. Walang pakialam na sabi ni Xi Chencho. Ye Fan, humanap tayo ng paraan mag-isa, pag-usapan natin ito mamaya, sabi ni Jian Yuzo. Hindi umimik si Ye Fan, at direktang naglabas ng 200 batong kristal na minahan, may shortcut, bakit ikaw ang mag-take ng risk? Natigilan si Jian Yuzo, parang hindi na niya kilala ang lalaking ito. Paano maniniwala si Ye Fan nang basta-basta sa ganoong kaina-hinalang lugar? Ngunit hindi nagtagal, napagtanto ni Jian Yuzo na ang mga mata ni Ye Fan ay puno ng kasakiman. Ang kanyang tingin ay diretso kay Jie Chencho. Kabanata 3743 ang tunay na sarili. Pamilyar si Jian Yuzo sa hitsurang ito. Maraming lalaki ang tumitingin sa kanilang ina na si Xiao Wang, at iyon na. Damn it! Ang lalaking ito, iniisip pa rin ang tungkol sa mga babae sa oras na ito. Tiyak na, gusto ng mga lalaki ang ganitong uri ng mapang-akit na kalokohan. Baliw ka ba? Nakalimutan mo kung bakit tayo nandito. Hindi makapaniwala si Jian Yuzo. Hindi ko ito nakalimutan, ngunit sa kasalukuyan, napakahusay na manatili sa Wangchuan ng isang gabi. Nakangiting sabi ni Ye Fan, kung ayaw mo, maaari mong subukan ito ng mag-isa. Kinagat ni Jian Yuzo ang kanyang mga ngipin, at hindi na siya makapaghintay na lumingon. Tayo na, ngunit kung wala si Ye Fan sa tabi niya, wala siyang lakas sa pakikipaglaban. Dito ka na lang. Pero ayokong makisama sa kwarto mo. Pagkatapos ay maaari kang lumabas at matulog sa kalye o sa kabundukan, nakangiting sabi ni Ye Fan. Bakit? Si Jian Yuzo ay naglabas ng 200 minahan ng batong kristal, huwag isipin na ikaw lang ang may mas maraming mapagkukunan para sa paglilinang. Humajijek si Xi Chencho at Commandant, hindi pala couple ang dalawa, kaya itong gwapong lalaki na si Jun, gusto mo bang maghanap ng ilang nakababatang kapatid na babae na makakasama mo? Hindi maitago ni Ye Fan ang kanyang kagalakan, okay lang ba? Naningil kami ng dagdag. Natural yun, ngunit kalahating presyo para sa mga bisita ng hotel. Commandant si Xi Chencho. Nabaliw si Jian Yuzo, nakakadiri ka ba o hindi? Nandito tayo para tumawid sa Wangchuan River. Anong ginagawa mo dito? Girl, bukas ng umaga, ang pamilya ng alipin ay mag-aayos ng isang lancha upang matiyak na makatawid ka ng ligtas sa ilog Wangchuan. Magsaya tayo ngayon. Lumapit si Xi Chencho, naglalabas ng amoy na parang musk deer. Mayroon ding mga gwapong maliliit na puting mukha sa aming tindahan, kung kailangan ng babae. Hindi na kailangan. Malamig na tumanggi si Jian Yuzo, na may hitsura ng pagkasuklam. Gayunpaman, kahit anong pagtutol ni Jian Yuzo, hindi niya mapigilan si Ye Fan na magsaya sa inn. Nakakulong lang si Jian Yuzo sa guest room, na hindi nakikita. Sa kalagitnaan ng gabi, akala ko ay magiging tahimik, ngunit sa katabing silid ni Ye Fan, may mas malaking paggalaw. Guest officer. Grabe ka talaga, kailangang tingnan ng pamilya ng alipin ang shop. Hey, Lady Boss, dito ako mananatili para sa iyo, o ano sa palagay mo? Kaputin. Hindi napigilan ni Jian Yuzo na mapangiti pagkatapos marinig ito. Talaga. Ang taong ito ay infatuated sa saucy fox na ito, kaya gagawin niya ang lahat para mag-overnight. Maraming beses nang nakita ni Jian Yuzo ang kahangalan ni Xiao Wang. Siya ay labis na naiinis sa ganitong uri ng bagay, at siya ay mas lumalaban sa anumang pakikipag-ugnay sa mga lalaki. Hindi niya maintindihan kung bakit nahuhumaling si Xiao Wang sa kasuklam-suklam na pag-uugali na ito, na parabang hindi siya mabubuhay ng walang lalaki. Hindi ko ini-expect na ganyan din pala siyang tao, kaya ang galing ng vixen. Move.
Matagal na akong naglalaro sa araw, at kailangan ko pang mamatay sa kama sa gabi. Si Jian Yuzo ay napakalaban, ngunit dahil nasa tabi lang siya, kahit na siya ay nakahiwalay at walang pakialam, ang kanyang kamalayan ay mararamdaman ang paggalaw doon. Ayaw niya itong pansinin, pero sa hindi malamang dahilan, ayaw niya. Bakit nahuhumaling si Ye Fan sa Fox na iyon? Ilang araw na siyang nag-iisa sa kanya, at hindi siya nagpakita ng ganoong klaseng ekspresyon. Hindi ka ba talaga sapat? Hindi kailangan talaga niyang maging kasing katuwa si Xiao Wang para magustuhan ng mga lalaki. Mali. Bakit gusto mong magustuhan ka ng mga lalaki? Ayaw niyang hawakan siya ng mga mabahong lalaki. Habang lumilipas ang oras, palakas ng palakas ang galaw ng katabi. Nang nabangga ni Jian Yuzo si Xiao Wang bago gumawa ng mga bagay, tumalikod siya at naglakad palayo. Hindi pa siya nanood ng ganoon katagal. Nang marinig niya ang boses ni Exit Chencho na parang kaluluwang umaakyat sa langit, naramdaman ni Jian Yuzo na ang kanyang katawan ay walang katulad na init. Bakit ito nangyayari? Nalalason ba ako? Napakagat-labi si Jian Yuzo, mabilis na huminga, nakahiga sa kama, nanginginig ang katawan niya. Ang isang pag-iisip na hindi pa niya naiisip noon, ay nagparamdam sa kanya ng labis na takot. Hindi kaya talaga siya lumaban. Sa halip, hindi. Hindi ako si Xiao Wang. Hinding-hindi ako magiging walang hiya gaya niya. Biglaan, may sumigaw mula sa katabi. Gatlang M. Nagulat si Jian Yuzo, at hindi napigilan ng kanyang katawan na manginig. Napatikip siya ng mapupulang labi na hindi siya makapaniwala sa nangyari sa kanya. Sa oras na ito, dumating si Ye Fan sa silid ni Jian Yuzo na may hawak na puting fox sa kanyang kamay. Ano bang problema mo? Bakit mo tinatakpan yung bibig mo? Tumingin sa kanya si Ye Fan na may nagtatakang tingin, mas kakaiba ang pakiramdam. Bakit pawis na pawis ka? Bakit basa ang pantalon mo? Hindi. Kalokohan ang sinasabi mo. Nagmamadaling hinayla ni Jian Yuzo ang isang kubrekama para takpan ito, at umupo na may nagbabagang mukha. Ikaw, bakit ka papasok? Anong problema nitong fox na ito? Si Ye Fan ay isang matandang driver, kaya maaga niyang nakita ang problema. Pamangkin Yuzo, hindi sapat, maglalaro lang ako ng palabas. Masyado ka bang nasa sabik? Masyado kang sensitibo, sabi ni Ye Fan na may masamang ngiti. Hindi na makapaghintay si Jian Yuzo na mapunta sa ilalim ng kama, walang malay na tumutulo ang mga luha. Hoy, huwag kang umiyak. Anong iniiyak mo? Nahihiyang sinabi ni Ye Fan, hindi ako nagbibiro, okay. Hindi ito isang kahiya-hiyang bagay. Ipinapakita nito na ikaw ay inosente. Napaluha si Jian Yuzo at nabulunan, ako ang anak ng babaeng iyon. Bakit ang babaeng iyon? Hindi nakaimik si Ye Fan, ano ang ibig sabihin nito? Biglang natagpuan na sa kanyang mga buto, ang mga gene ng kanyang ina. Gayunpaman, hindi rin interesado si Ye Fan na maging kanyang psychological mentor. Ano bang meron sa buto ng babaeng ito? It's none of his business. Hoy, ang iyong personal na tanong, maaari ba nating i-hold ito sandali? Nandito tayo para magnegosyo, sabi ni Ye Fan. Narinig ni Jian Yuzo ang mga salitang ito na medyo pamilyar, pinunasan ang kanyang mga luha at sinabing, ano ang nangyayari sa iyo? Sinadya ba ang lahat noon? Ngumiti si Ye Fan at sinabi, syempre, hindi ito kasing ganda mo sa kagandahan, paano ko ito makikita? Halika. Si Jian Yuzo ay talagang medyo natuwa nang marinig niya ito. Pero parang hindi tama. Ano ang hindi kasing ganda ko? Haha, hindi ito kritikal, sabi ni Ye Fan, sa totoo lang. Pagdating ko sa Wangchuan na ito, nag-trigger ako ng isang misyon. Sabi ni Ye Fan, at naintindihan ni Jian Yuzo. Ang katotohanan ng bagay. Lumabas na nang dumating si Ye Fan dito, nakikita niya mula sa panel na siya ay naiimpluwensyahan ng pagkalimutin, at ang kanyang memorya ay unti-unting nababagabag. Sa madaling salita, sa katunayan, ang lungsod na ito ay kontrolado na ng Wangchuan. Kaya lang, hindi na kailangang sabihin ni Ye Fan na napakaliit ng impluwensya ng Wangchuan kaya hindi nito mapigilan, ang Dragon Clan, na isa ring napakalaking espiritual na puwersa. At tila walang epekto sa kanya si Jian Yuzo dahil sa bloodline ng Demon Emperor, at walang epekto sa kanya ang mental interference ng Demon Clan. Ang Forgotten River City ay nasa ilalim ng kontrol ng isang misteryosong puwersa. Kailangang malaman ng isang tao ang tunay na salarin sa likod ng mga eksena at iligtas ang mga kontroladong residente dito. Ito ay katumbas ng isang world mission, at lahat ng darating dito ay maaaring gawin ang misyon na ito. Biglang sinabi ni Jian Yuzo, sa madaling salita, sadyang nahuhulog ka sa kanilang bitag ng hakbang-hakbang, at ang paghahanap kay Jie Chenchu ay ang utak sa likod ng mga eksena. Hindi naman, ang subordinate lang ni Wang Chuan ang gustong gamitin ang demon pill niya para atakihin ako kapag pabaaya ako. Naglabas si Ye Fan ng isang Vermilion Demon Pill, na naglalaman ng karamihan sa cultivation base na nakakaintindi kay Chencho. Nang ilabas niya iyon ay bumalik si Exit Chencho sa orihinal nitong hugis. Isipin mo, ang mga taong dumaan dito dati ay pinatay din ito, at naging mga tutas sila na nawala ang kanilang mga alaala dito.
Nagliwanag ang mga mata ni Jian Yuzo, ibig mong sabihin, kontrolado rin nila ang raccoon shopkeeper, na naging dahilan para makalimutan namin ito. Mula sa Worry Inn. Tumango si Ye Fan, tama. Ang. Napangisi ang White Fox na si Jie Chencho, hindi ka pakakawalan ni Master Wang Chuan, maaari kang tumira sa Wang Chuan nang walang anumang alalahanin. Ngayon, dapat mamatay. Kabanata 3744 na buhay ka pa ba? Walang pag-aalala. Hindi sinasang-ayunan ni Ye Fan, nakulong lang siya sa isip niya. Ang sarap talagang sabihin. Ano ang alam mo? Nilikha ni Lord Wang Chuan ang lungsod ng Wang Chuan para sa kaligayahan ng lahat. Pangatwiran ni Jie Chencho. Ang pinakamahalagang bagay para sa anumang matalinong buhay ay mag-isip ng nakapag-iisa. Kung ikaw ay pinagkaita ng gayong mga kwalifikasyon, at ang memorya sa iyong isip ay ganap na nakasalalay sa iba, ano ang silbi ng pamumuhay? May bakas ng pagkalito ang mga mata ni Jie Chencho, ngunit mabilis itong naibalik. Walang kwenta ang sasabihin, hindi ka makakatakas. May napansin si Jian Yuzo sa sandaling ito, tumakbo sa bintana at dumungaw sa labas, at ang kanyang mukha ay nagulat. Napapalibutan tayo. Nakita ko na sa labas ng inn, ang angkan ng demonyo ay sumugod na sa buong lungsod. Puno ng puot ang mga mata ng angkan ng demonyong ito, may hawak na iba't ibang armas, halatang balak putulin ang mga ito. Ang palakaibigang raccoon demon na nakita ko noong araw, ang may-ari ng stall, ay nanlamig na at naging demonyo. Maging sa kalangitan, mayroong maraming lumilipad na halimaw, na handang pigilan ang dalawa sa pagtakas. Si Ye Fan ay mukhang kalmado, tahimik na naglabas ng mapa na binili niya sa maghapon, at tiningnan ito. Anong oras na, tumitingin ka ba sa mapa ngayon? Huli na ba? Lumabas muna tayo at pag-usapan ito, udyok ni Jian Yuzo. Kahit na hindi masama ang lakas ni Ye Fan, hindi pa rin siya nakaka-recover. Maraming mga angkan ng demonyo sa lungsod na ito ang mas malakas kaysa sa kanila sa papel. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang baba at tila may kinumpirma bago iniligpit ang mapa. Tara na. Hinayla ni Ye Fan si Jian Yuzo gamit ang isang kamay. Tumalon si Yu Jian sa kalangitan. Napahawak si Jian Yuzo sa kamay ng lalaki, at agad na nanginag ang kanyang katawan. Nitong mga nakaraang araw, bagamat marami ring pisikal na pakikipag-ugnayan ang dalawa, sa pagkakataong ito, sa ilang kadahilanan. Isang espesyal na pakiramdam ang dumating sa aking puso. Hindi niya maatim na mag-isip, napakaraming halimaw na ang lumipad sa kanyang harapan. Salungatin si Lord Wang Chuan, mamatay ka. Ang hukbo ng angkan ng demonyo ay siksikan, gamit ang iba't ibang paraan upang palabasin ang iba't ibang makulay na pag-atake kay Ye Fan at sa iba pa. Ngunit ang espada ni Ye Fan ay napakabilis, at ang mga pang-ataking spell na iyon ay lumipad palabas ng lungsod nang hindi ito nahawakan. Kahit na sumunod ang ilang spell, lahat sila ay madaling na-resolve ng sword intent. Nang makita ito, nakahinga ng maluwag si Jian Yuzo. Parang minamaliit pa niya ang lakas ng lalaking ito. Ito ay lumabas na ang Forgotten River City ay hindi nagdulot ng banta sa kanya. Lumipad hanggang sa ilog. Ang Wangchuan River sa gabi ay malawak, mahiwaga at parang panaginip. Binitawan ni Ye Fan ang kamay ni Jian Yuzo, para lang napagtanto na pulang-pula ang mukha ng babae. Anong problema mo? May mali, sabi ni Ye Fan na may mapaglarong ngiti. Pinandilatan siya ni Jian Yuzo, sino ang nagsabi sa'yong huwag na huwag kang bibitaw? Kung gayon hindi ka tumanggi, sabi ni Ye Fan. Hindi nakaimik si Jian Yuzo. Oo, bakit hindi siya nakalaya? Anong nangyari sa sarili mo? Tayo, tatawid na ba tayo sa ilog? Nagmamadaling inilihis ni Jian Yuzo ang paksa, anyway, mukhang hindi tayo apektado ng Wang Chuan. Umiling si Ye Fan, dahil ito ay nakumpirma na, ang angkan ng demonyo sa lungsod na ito ng Wang Chuan ay inatake ni Wang Chuan. Ang ilog na ito ay nasa ilalim ng kontrol, kaya't hindi ka maaaring umupo lamang at panoorin ito. At, ang gawaing ito ay dapat magbigay sa iyo ng magandang gantimpala. Natahimik si Jian Yuzo, ang Wang Chuan at Donghuang ruins na ito ay nasa sinaunang panahon. Ano ang maaari mong gawin dito? Gusto mo pa ba itong singaw? Kung ganap mo nang nabawi ang iyong pagtatanim, ayos lang. Ngayon, gaano katagal bago magsingaw kasama si Kang Yan? Hindi sumagot si Ye Fan, ngunit sumigaw kay Wang Chuan, bigyan mo ng pagkakataon, kung hindi ka magpapakita, gagawin ko. Umaalon ang tubig, at walang sumasagot. Hindi na nag-abala pa si Ye Fan na magsalita ng walang kaparikon, direktang lumipat siya patungo sa isang bundok at naglabas ng puwersa ng lupa. Earth Dragon Cave. Ang isang puwersa pagkatapos ng pagkawatak-watek ay direktang nag-crack sa buong bundok. Isang malaking kanyan ang biglang nagpaagos sa ilog ng Wang Chuan palabas. Bago huminto si Ye Fan, ginamit niya ang Earth Dragon Cave ng 3 beses na sunod-sunod upang gawing mas malawak ang kanyan, na ginawa itong napakalawak na ilog. Noon lamang napagtanto ni Jian Yuzo na pagkatapos wasakin ang burol na ito, may mga mababang dalesdi sa likod. Kanina ka pa ba tumingin sa mapa para sa drainage? Natigilan si Jian Yuzo. Tumango si Ye Fan, madalas nasa mababang lugar ang mga ilog. Ngunit malapit sa Wang Chuan, makikita pa rin ang ganoong terrain.
Hanggat ito ay binago, ang ilog ay maaaring humantong sa isang mas mababang posisyon. At sa ganitong paraan, hindi man matuyo ang Forgotten River, mahihirapang mapanatili ang status quo. Hindi ko alam kung anong klaseng halimaw itong Wangchuan, pero dahil pinanganak ito sa ilog, kung tutuusin ko ito sa ibang lugar, hindi ito maaaring maging Wangchuan. Isang daang mataas na ambon ng tubig ang bumalot sa ilog. Ang ambon ng tubig ay napalitan ng malaking figure ng isang mature na babae, na may galit na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung mabubuhay o mamamatay, maluwag ang Diyos na ito, gusto kong tumawid kayong dalawa sa ilog, ngunit naglakas loob kang sirain ang aking dojo. Isang malamig na boses ang direktang pumasok sa isip ni Yefan. Diyos! Ganyan ba ang tawag ng angkan ng demonyo sa kanilang sarili? Mukhang napaka-epektibo ng trick na ito, at sa wakas ay nagpakita na. Alam ni Yefan na ito ang katawan ni Wangchuan, at agad na bumagsak ang isang talam ng kulog mula sa langit. Ngunit ang Sword Intent at Divine Thunder ni Yefan ay nakakalat sa buong Wangchuan River sa sandaling mahawakan nila ang Wangchuan River. Hindi man lang gumana. Nagsimula ang Wangchuan na iyon ng napakalaking alon, at ang mga patak ng tubig ng malaking alon ay naging hindi mabilang na solidong yelo at bumaril kay Yefan at sa dalawa. Hindi maganda. Nagmamadaling pinrotektahan ni Yefan si Jian Yuzo, at hinarangan niya ang isang alon na may layunin ng likidong espada, ngunit marami pa rin siyang natama na ice crystal. Ang paglilinang ay pinigilan. Sa kabutihang palad, ang balat ni Yefan ay magaspang at mataba, at kahit na masakit ito, hindi ito isang malaking problema. Nakikita ko. Ang Wangchuan na ito ay isang napakabihirang halimaw sa tubig. Karaniwan nilang tinatawag ang kanilang sarili na Diyos ng ilog, ang buong ilog ay ang katawan nito, at ang Taoismo ay tila napakalalim. Talunin ito. Si Jian Yuzo ay mukhang masikip, kung hindi siya protektado ni Yefan, may malaking nangyari ngayon. Naramdaman din ni Yefan ang pamimilit na ito, at narating na niya ang banal na kaharian. Nakagawa na si Wangchuan ng pader ng yelo sa oras na ito, at lahat ng mga bakanteng na hukay ay tinatakan ng yelo. Nag-alinlangan sandali si Yefan, pagkatapos ay kinuha si Jian Yuzo at direktang inilikas si Wangchuan. Sa kabutihang palad, si Wangchuan ay tila pinaghigpitan ng saklaw ng kanyang mga aktibidad at hindi siya hinabol. Mukhang minamaliit ko ang gawain ng mundong ito. Para patayin ang water demon na ito, dapat man lang ay maibalik ito sa antas ng talento, tansya ni Yefan. Kung pag-iisipan mong mabuti, kung wala ka talagang kakayahan, ang Wangchuan na ito ay hindi mag-e-exist ng ganoon katagal. Bakit masyado kang nahuhumaling sa pagliligtas sa mga halimaw na iyon? Kahit na kontrolado sila, hindi sila mamamatay. Nandito ka lang para manghuli ng kayamanan. Nandito ako para hanapin si Father Royal Township. Aalis na tayo pagkalipas ng 70 araw. Paano nabubuhay ang angkan ng demonyo sa Wangchuan City, at ano ang kinalaman nito sa iyo? Naguguluhang tanong ni Jian Yuzo. Ngumiti si Yefan at sinabing, ikaw, ang iyong memorya ay binago sa iyong kalooban, at ang iyong mga alaala ng Demon Emperor ay nabura pa nga. Sa tingin mo, buhay ka pa ba? Natahimik si Jian Yuzo matapos itong marinig. Anyway, with this strength now, kahit pumunta ka sa Dangji Sea, matatalo ka pa rin, kaya dapat mong i-upgrade ang iyong level. Maliwanag na maaari kang pumili ng isang mas madaling landas, ngunit ito ay malinaw na ang iyong ilong. Galit na sabi ni Jian Yuzo. Kabanata 3745 Tansong babae. Walang negosyo. Umiling si Yefan, kung hindi ko mailigtas kahit isang Forgotten River City, anong klaseng Hongmeng at anong uri ng Yin Yang 5 Taste ang maaari kong ililigtas? Ang ginagawa ko ay karapat-dapat sa aking tunay na puso, kung ayaw mong sundin, mauna ka na lang. Itinikom ni Jian Yuzo ang kanyang mga pilak ng ngipin at gustong sumbatan ng ilang salita, ngunit hindi niya alam kung paano ito sasabihin. Hindi ka ba nag-aalala tungkol sa iyong mga babae sa labas? Kung matapos mong hanapin ang East Emperor Ruins ng mas maaga, maaari kang lumabas ng 12-dosenang araw ng mas maaga. Narinig ito ni Yefan, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang dampi ng mga komplikadong pag-iisip. Namiss ko lang sila, pero hindi ako nag-aalala. Bakit? Dahil, naniniwala ako sa kanila. Sumimangot si Jian Yuzo, tinitingnan ang maamong mukha ni Yefan, medyo hindi komportable. Human Alliance, Cloud City, isang lihim na laboratorio. Binuksan ang genetic code lock, at isang slim figure ang pumasok sa laboratorio. Si Chu Yunyao ay matamang nakatayo sa holographic na imahe, binago ang isang quantum physical model, at hindi lumingon nang marinig niya ang mga yabag sa likod. Ling Ye, sinabi ko na huwag kumain. Akala ko siya ang headmaid ni Xingwo, pero hindi ako nakatanggap ng sagot. Napansin ni Chu Yunyao na may mali, lumingon siya, at nakakita ng pamilyar na nakangiting mukha. Ikaw ba? Ang taong dumating ay si Ji Wanqing. Hindi ba nakakagulat? Ate Yunyao. Hindi, sabi ni Chu Yunyao, hindi hihigit sa 5 tao ang makakapagbukas ng combination lock sa laboratorio na ito. Nakangiting tumingin si Ji Wanqing sa eksperimento. Iba't ibang kagamitan sa silid at mga larawan sa screen. Nakakamangha.
Bihira para sa isang tansong tao ang magkaroon ng ganitong mga teknolohikal na tagumpay. Masayang umupo si Chu Yunyao, achievement. Ito ay simula pa lang. Hindi ka ba curious, sino ako? Ito ay makaluma. Huwag pag-usapan ang problema, ang karunungan ng walang hanggang 7 anak na lalaki, mahinang sabi ni Chu Yunyao. Ang karunungan ay hindi nagulat, kung gayon alam mo ba na susundin ko ang iyong layunin. Eternal substance, simpleng sabi ni Chu Yunyao. Natigilan si Wisdom, very good, it's correct again. To tell you the truth, interesado ako sa research mo, follow me, the supreme being not will treat you badly. Hindi ako interesado, at wala akong planong ibigay ito kahit kanino. Part-time na trabaho, pagtanggi ni Chu Yunyao. Sa tingin mo ba may kakayahan kang lumaban? Hindi, kung tutuusin, kilalang kilala mo ako, sabi ni Chu Yunyao. Matamis na ngumiti si Wisdom, ngayong alam mo na, wala ka ng balak tumakas. Mahinahong sinabi ni Chu Yunyao, sa kabaligtaran, noon pa man ay gusto kong makipag-chat sa iyo ng mag-isa. Anong pinag-uusapan nyo? Narinig ko na ikaw ang consciousness clone ng Eternal Emperor. Dahil tinatawag itong karunungan, dapat marami kang alam tungkol sa sibilisasyong ginto at pilak. Pinaglaruan ni Chu Yunyao ang kanyang panlasa, mayroong ilang mga siyentipikong tanong, sana ay masagot mo sila para sa akin. Pinaikit ni Wisdom ang kanyang mga mata, Bronze Girl, you have crossed the line. Now, it's up to you, you want to compete with me on scientific theories. Hindi ito kompetisyon, gusto ko lang malutas ang ilang problemang bumabagabag sa akin. Kung tutusin, bihirang makatagpo ng iskolar na mas matalino kaysa sa akin, sabi ni Chu Yunyao. Marahil ay hindi mo alam. Mula dito sa isip ni Ji Wanqing, malalaman ko ang paksang iyong pinag-aaralan, at hindi mo ako matatalo. Umiling si Wisdom at tumawa. Talaga. Naglabas si Chu Yunyao ng isang bloke ng hindi kilalang material mula sa kanyang bulsa. Inihagis niya ang kubo, at nasalo ito ni Wisdom. Sabihin mo sa akin, anong uri ng sangkap ito? Sinulyapan ito ni Wisdom at magsasalita na sana, ngunit biglang napagtanto na may mali. Ito. Agad namang naglabas si Chu Yunyao ng isa pang holographic na imahe. Ito ang resulta ng pagsusuri ng sangkap na iyon, bakit hindi mo ito tingnan? Matapos basahin ang pagsusuri ng material, pawis na pawis si Wisdom sa kanyang noo, lalo pang natulala at hindi mapakali. Paano ito magiging posible? Walang ganoon. Bahagyang nadismaya si Chu Yunyao, at pagkatapos ay pinindot ang light key ng ilang beses. Sa mga screen sa laboratorio, higit sa 100 mga problema ang lumitaw sa parehong oras. Ito ang lahat ng mga bagay na gusto kong itanong sa iyo. Gusto mo bang basahin ko ang mga ito sa iyo isa-isa? Ang mga salita. Dapat kayong magkakilala, tama. Isang iskolar ng karunungan. Sabi ni Chu Yunyao na may halong biro at panunuya. Nakita ni Wisdom ang mga tanong na ito at hindi niya maiwasang magsimulang magbasa, ngunit sa tuwing magbabasa siya ng isa, medyo nabigla ang kanyang ekspresyon. Imposible, ito, anong teorya ito? Natakot si Wisdom nang makitang hindi pa niya nakita ang mga problemang iyon sa alaala ni Ji Wanqing. Ang nakakapagtaka pa ay sa kanyang hindi mabilang na mga taon, hindi pa siya nakatagpo ng ganoong teorya. Isang tansong sibilisasyon, saan nagmula ang ganitong uri ng akademiko? Tiyak na kalokohan ang sinasabi mo. Lahat ito ay gawa-gawa mo. Galit na galit si Wisdom. Ngumisi si Chu Yunyao, sino ang minamaliit mo? Kahit mamatay ako, hindi ako magsasalita ng walang kaparirikan sa harap ng agham. Namutla ang mukha ni Wisdom, at nanghina ang kanyang mga binti. Putok. Lumuhad siya sa lupa, mabilis na huminga at nanghihina. Totoo ba ang mga teoryang ito? Ang backlash effect ng Wisdom ay agad na nagpaparamdam na ang lakas nito ay mabilis na kumukupas. Ngayon na. Isang mapanuksong sigaw ang narinig, at sa laboratorio, biglang sumiklab ang apoy ng Dao Phoenix sa paligid. Ilang mga instrumento na orihinal na tila kagamitan sa pananaliksik na pang-agham ay na-disguise at naibalik sa anyo ng tao. Ang Magic Phoenix skill ni Xiao Weiso ang direktang tumambangan kina Feng Qinglan, Xiao Ziner at Duyuner sa pinakamalapit na lokasyon. Nagbago ang mukha ni Wisdom. May nagtatago na pala sa laboratory. Anong bitag? Pero depende sa iyo, ano ang magagawa mo sa akin? Ang karunungan ay direktang tumawag ng isang napakagandang liwanag, at ang katawan ay dapat ay teleport palayo sa laboratorio. Agad na pumasok si Feng Qinglan sa estado ng galit na dugo ng dragon, hinihimok ang buong katawan na linangin, at isang puwersa ng espasyo ang bumukas sa posisyon ng paghahatid ng karunungan. Ziner. Alam ko. Inilabas ni Xiao Ziner ang itim na gintong phoenix na apoy, at ang walang katapusang kapangyarihan ay nagpalawak ng espasyo. Sa pagpapala ng walang katapusang pagpapalawak, ang teleportation beam ay patuloy na naunat, at ang distansya na madaling maiwan ay naging napakahaba. Hindi inaasahan ni Wisdom ang ganoong operasyon, at agad na napatulala. Binabong puso Thunder. Sinamantala ni Feng Qinglan ang pagkakataong ito para maglunsad ng espiritual na pag-atake sa Wisdom. Ang lubhang ng hinang karunungan ay biglang napahiyaw sa sakit. Nahuli kita. Sabi ko samantalahin mo si Wanqing. Lumapit si Xiao Ziner at iwinagayway ang isang Phoenix Flame Blade.
Ang multo ng karunungan ay pinutol gamit ang isang kutsilyo, na may kakilakilabot na ekspresyon. Chu Yunyao. Gatlang M. Umungol ito, at sa natitirang bakas ng lakas, naglabas ng libro. Ang libro ay naglabas ng isang mapusyaw na asul na kurtina ng liwanag, na lumikha ng isang malakas na puwersa ng pagsipsip na tila humihigop sa primordial spirit ni Chu Yunyao. Gaano man kaina ang karunungan, si Chu Yunyao, isang babaeng hindi nagtanim, ay natural na madaling pumatay. Ngunit si Du Yuner ay matagal nang nakatayo sa tabi ni Chu Yunyao, at ang apoy ng Phoenix ay nagniningas, na bumabalot sa kanilang dalawa. Sa ilalim ng epekto ng Nirvana Magical Technique, nagsimula ring ibahagi ni Chu Yunyao ang pagpapalakas at pagbawi sa pamamagitan ng pag-asa sa apoy. At sa tabi niya, ginamit ni Xiao Waisu ang Virtual Phoenix para mag-cover, na mas malakas pa. Ang karunungan ay nasa dulo na ng linya, at sa pagkakataong ito ay bigla itong nawalan ng pag-asa. Sa mukha na puno ng ayaw, ang karunungan ay naging asul na liwanag at nawala. Kabanata 3746. Nang makita ang kahangahangang sinag ng liwanag na naglaho, ilang kababaihan ang nakahinga ng maluwag at nagkatinginan ng ilang beses na may matagal na takot. Tagumpay? Tanong ni Xiao Ziner. Dapat nga, tumanggo si Feng Qinglan, sa huling kasal, nagtulungan sina Ye Fan at Ye Shuangguang sa ganitong paraan para patayin ang 7 anak, hanggat mas mahaba ang layo ng pagtakas, hindi ito naipasa sa oras ngayon. Hindi naman ito papatay, pero saglit lang ay hindi na ito babalik. Na may kalmadong mukha, lumapit si Chu Yunyao kay Ji Wanqing at tiningnan ang vital signs ng babae. Medyo mahina, buti na lang at walang problema, ang mga mata ni Chu Yunyao ay nagpakita ng dampi ng kaganhawahan. Bumukas muli ang pinto ng laboratorio, at pumasok sina Su Qingzhou at Ayer. Mukhang naging maayos ang plano. Tanong ni Su Qingzhou. Salamat Ayer para sa paglikha ng isang bagong particle matter, na naging dahilan para matigilan ito ng biglaan, sabi ni Chu Yunyao. Nahihiyang sabi ni Ayer, hindi naman ako nakatulong masyado, wag mong sabihin yan. Oo, salamat kay Yunyao, ang dami mong alam, makakaisip ka ng napakaraming kakaibang problema, kung hindi mo hahayaang magtanim dito ng karunungan. Sinabi ni Du Yuner sa takot pagkaraan ng ilang sandali, iyan ay ang Eternal Seven Sons, talagang ginawa namin ito. Chu Yunyao, saan ka nang galing sa mga tanong na ito? Bakit hindi alam iyon ni Eternal? Tanong ni Xiao Ziner. Ilang problema lang ang iniwan ng mechanical god na si Moxen, nang hiram ako ng mga bulaklak para ay kay Buddha iyon lang, sabi ni Chu Yunyao. Yung inorganic substance, Moxen. Mas makapangyarihan ba ito kaysa sa Eternal Emperor? Naaalala mo ba kung paano sinuri ni Ye Fan si Moxen? Ilang babae ang umiling, nataranta. Sinabi ni Ye Fan na maaaring si Mo Xin ang pinakamalapit sa katotohanan. Sinabi ni Chu Yunyao, ang kawalang hanggan ay nasa antas ng tagalikha, ngunit ito ay organiko kung tutuusin, at walang ilang mga pananaw sa hindi organikong bagay. At si Ye Fan ay pumasok sa pananaw ng Creator, at nagkomento siya tungkol kay Mo Xin ng ganito. Sa tingin ko ang mga problemang kinakaharap ni Mo Xin ay malamang na hindi magagalaw sa kawalang hanggan. Si Ayer noon. Walang imak, tapos nagsusugal ka rin. Kung sakaling mabaigo paano ito? Kung mabaigo ito, kailangan itong sabihin sa akin ang mga sagot sa mga tanong na ito, at napakasaya ko. Tumingin si Chu Yunyao sa mga babaeng katabi niya, at saka, hindi kayo natatakot sa kamatayan, ano ang magagawa ko? Natatakot ako. Hihi, hindi ko inaasahan na makikipagtulungan ako sa iyo, Qinglan, at magiging napakaganda ng epekto. Kung alam kong napakadali nito, hindi ito gagamitin ni Waisu o Yuner, pagmamalaki ni Xiao Ziner. Ate, iligtas mo lang ito. Hanggat ang ilan sa mga problemang ito ay alam ng karunungan, maaaring ito ay lubhang mapanganib ngayon lamang. Inilibot ni Du Yuner ang kanyang mga mata at sinabi. Ngumiti si Feng Qinglan at sinabing, nagbibiro lang ang kapatid mo, hindi ba siya malinaw tungkol dito? Nagpout si Xiao Ziner sa hinaing, ibig sabihin, kapatid ko ba? Seryoso, Ziner, ang iyong infinity ay lalong lumalakas, at hindi ko akalain na makakatulong ito sa amin na palakasin ang aming mga pag-atake at epekto. Pinisil ni Feng Qinglan ang kanyang mga kamao, mukhang kung magtutulungan tayo, makakamit din natin ang epekto ng pagkakawatak-watek. Maaaring talagang may kapangyarihan ang 7 Eternal Sons na lumaban. Huwag masyadong pabaya, sa pagkakataong ito ay nahuli natin si Wisdom dahil sa kinaroroonan ng lalaking ito, si Wisdom, at siya ang nagkusa na ipadala ito sa pintuan. Sa pangkalahatan, gusto naming malaman ang 7 Eternal Sons, problema ang lahat. Tumingin si Chu Yunyao kay Su Qingzhou, at may kainahinalang sinabi, sa tingin mo ay darating ito ngayong gabi, hindi ka na ba mawawalan ng buhay? Hindi ko ito binibilang ko lang kapag nasa panganib ka. Sabi ni Su Qingzhou, sa aking palagay, ang katangian ng karunungan ay tiyak na darating sa iyo. Tumanggo si Chu Yunyao, sayang, huli na ang lahat, napakaraming tao ang napatay nito sa mga araw na ito, ang Sword God at ang ating reputasyon ay mabaho. Sa sandaling malutas ang karunungan, hindi ito magiging problema sa ngayon. Sinabi ni Su Qingzhou, hinayaan ko na si Xiaoyu, Zhuguang.
At ang iba naman ay gumagamit ng intelligence network para lumikha ng lahat ng uri ng kaguluhan at magpakalat ng lahat ng uri ng anti-sword god remarks. Organisasyon, magdagdag ng apoy sa kanila. Ang Candlelight at Xiaoyu ay parehong natatakot sa kaguluhan sa mundo, at napakahusay nila sa ganitong uri ng bagay. Nawala na ang reputasyon nila, at hinayaan mo pa silang pag-usapan ang tungkol sa pamilya natin. Okay, hayaan mo ang organisasyon ng oposisyon na humawak. Sirang ba nga ba ito? Hindi nakaimik si Xiao Ziner. Sa kabaligtaran, pagkatapos ng mahabang panahon, hindi mo malalaman ang lasa ng sakit. Kung ihahambing, malalaman mo kung sino ang talagang mabait sa kanila. Ngumiti si Feng Qinglan, bagaman ito ay medyo malupit, ngunit upang makabawi sa lalong madaling panahon ang imahe ng Human Alliance ay maaari lamang ipanganak muli pagkatapos ng kamatayan, ang susunod na mabisang gamot. Kung nandito si Brother Ye Fan, malamang na hindi ako papayag na gawin ito. Pagkatapos ng lahat, papatayin nito ang ilang mga tao sa ilang lawak, Du Yuner helplessly said. Ang problema ay, wala siya dito, bumantong hininga si Su Qingzhou. Sa East Emperor Ruins. Si Ye Fan at Jian Yuzhou ay gumugol ng 2 araw sa pagwawali sa paligid ng Tianyao Mountains, at sa wakas ay itinaas ang kanilang cultivation sa isang antas na mataas sa langit. Ito ay pakinggan, kalahati ng kredito ay napupunta kay Jian Yuzhou. Hindi alam ng babaeng ito kung anong hidden mission ang na-trigger. Isang demonyong tribo sa kabundukan ang aktwal na kinilala bilang kanilang maalamat na santo. Bilang isang santo, si Jian Yuzhou, kailangan lang ilagay ang kanyang kamay sa ulo ng mga halimaw na iyon at magsabi ng ilang salita ng pagpapala para makuha ang gantimpala. Matapos gumugol ng kalahating araw na pagpapala sa lahat ng mga nahulog na halimaw, ang dalawa ay nakabawi ng maraming paglilinang. Nahirapan si Ye Fan na makahanap ng mga halimaw na papatayin, para lamang makabawi ng kaunting cultivation, natural na hindi siya mapalagay. Oo, maaaring ang babae ay si Emperor O. Hindi napigilan ni Ye Fan ang pag-ungol sa kanyang puso, ganito raw ang swerte ng legendary gamer sa paglalaro, di ba? Sa anumang kaso, naramdaman nilang may sapat silang lakas para patayin si Wang Chuan, kaya't pumunta silang dalawa sa lugar kung saan sila naghuhukay at nag-aalis ng tubig noon. Ngunit pagdating niya malapit sa Wang Chuan, nagbago ang ekspresyon ni Ye Fan. Anong mali? Napagtanto ni Jian Yuzhou na may mali. Mission. Wala na, tumingin ng mabuti si Ye Fan sa panel, na wala na ang impluensya ng Wang Chuan. May isang taong naunang gumawa ng world quest na ito. Pagkatapos, isang maingat na pangunawa, totoo na ang Wang Chuan ay naging isang ordinaryong ilog. Natigilan si Jian Yuzhou, paanong posible iyon? Ni hindi ka kayang talunin ng demonyong tubig na iyon. Hindi kaya mas malakas ang demonyo kaysa sa iyo. Gaano nakatagal mula nang pumasok ako? Lampas na ba ito sa banal na kaharian? Hindi, kahit na ito ay isang banal na kaharian, ang karaniwang angkan ng demonyo ay hindi. Hindi ko matatalo ang Wang Chuan na iyon. Totoo na ang pangkalahatan ay hindi magaling, ngunit ang taong iyon. Baka hindi normal, itinuro ni Ye Fanyi. Nanlamig ang mukha ni Jian Yuzhou, ibig mong sabihin mangtong. Mabilis ba itong gumaling? Tama. Ang punong demonyo ay ipinanganak na may mga katangian upang pigilan ang demonyong tubig, posible pa rin ito, ngunit sa kasamaang palad. Ito ay naunahan nito. Ang mga mata ni Ye Fan ay kumikislap, at sinabi niya, ang pinakamalaking problema ngayon. Hindi ba ito? Ano iyon? Tanong ni Jian Yuzhou. Malamang. Na-target na tayo nito, at halatang mabilis itong bumabawi ng lakas, kaya hindi ito nagpapakita at nagtatago sa dilim. Nakangiting sabi ni Ye Fan, mukhang naglalaro ng malaking laro ang batang ito. Kabanata 3747. Ano ba ang dapat nating gawin? Itutuloy pa ba natin? Magdedetor ba tayo? Tanong ni Jian Yuzhou. Bakit ka lumihis? Dahil pumanaw na si Mang Tung dito, malamang na nakabawi ng gusto ang kanyang lakas, hindi ba delikado? Walang pakialam na sinabi ni Ye Fan, tulad ng kasabihan, mas malakas siya kaysa sa kanya, tinatangay ng hangin ng mga burol, tumawid siya. Ibinulong ni Jian Yuzhou ang mga salitang ito, napakapangangibabaw ng mga salitang ito, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng maliwanag na buwan. Saan ito nanggaling? Ang Jiuyang Zhenjing ni Old Jin, sabi ni Ye Fan. Ano? Bago maghintay. Jian Yuzhou para magtanong pa, papunta na si Ye Fan. Walang choice si Jian Yuzhou kundi huminga ng malamig at sumunod ng tahimik. Matapos ang ilang daang kilometro mula sa Forgotten River, unti-unting naging purple ang mga puno sa harapan niya. Pagkalipas ng ilang sandali lumipad ang dalawa, dahan-daang huminto si Ye Fan. Napansin mo ba na dumaan lang tayo dito? Tumingin ng malapitan si Jian Yuzhou at sumimangot, parang, bumalik na ba tayo? Hindi sigurado si Ye Fan, at kumaway patungo sa Purple Red Mountain Forest. Ang espada ay gumuhit ng isang bitik. Muli siyang nagmadali, at pagkatapos lumipad ng isang kapat ng isang oras, bumalik siya sa lugar kung saan siya nagmarka. Mukhang isa itong maze, nakangiting sabi ni Ye Fan, medyo kawili-wili na hindi ka makalusot mula sa langit. Pumikit si Jian Yuzhou at nakinig ng mabuti saglit, at sinabing, medyo espesyal ang hangin dito. Bumaba siya sa kagubatan at mas nakinig.
Nakikita ko. Ito ang Mean Ridge. Not ba si Fan, so ano? Hindi ka ba nagtataka kung bakit Mean Ridge ang tawag dito? Bakas sa mga mata ni Jian Yuzo ang pagmamalaki. Bakit? May mga daloy ng hangin na dumadaan dito mula sa iba't ibang direksyon, at ang 5 daloy ng hangin na ito, ang mga tunog na ginawa ng iba't ibang halaman, ay ang pinakapangunahing 5 tono na Gongxiangzhou Zhengguo. Sabi ni Jian Yuzo. Nakinig ng mabuti si Fan saglit, at nakarinig nga ng ilang espesyal na ritmo. Ibig mong sabihin, ang kagubatan na ito ay maaaring tumugtog ng musika. Umiling si Jian Yuzo at misteryosong ngumiti, sa totoo lang, isa lang sa 5 tono ang tumpak. Ang 4 na iba ay pawang pitch shifted. Oh! Biglang sinabi ni Fan, ibig sabihin, sa direksyon lamang ng eksaktong tunog makakalabas tayo sa Mean Ridge na ito. Tumango si Jian Yuzo, dapat ganito, at kung may puwersahang sisirain ang mga puno rito, lalo lang nitong mahihirapan ang ritmo. I distinguish. Sinabi ni Fan, masasabi mo ba kung alin ang tamang tunog? Natural lang iyon, hindi mo ba masasabi? Ang mga mata ni Jian Yuzo ay nagpakita ng mapang-asar na tingin. Umiling si Fan. Bagaman nakabasa na siya ng hindi mabilang na mga libro, hindi pa siya nag-aral ng anumang musika. Oy, hindi ko inaasahan na ang marangal na sword god ay mayroon ding mga lugar na hindi niya naiintindihan. Sinamantala ni Jian Yuzo ang pagkakataon at mission, walang paraan, mukhang ang babaeng ito lang ang magdadala sa iyo. Napatawa si Fan, hindi ka ba makakalabas kung hindi mo ito maririnig? Huwag kang maging matapang, ito ay isang maze na itinakda ng Eastern Emperor, kung kagatin mo ang bala at maglakad-lakad ng walang sinasabi tungkol sa panganib, natatakot akong maantala ito ng maraming araw. Tumawa si Jian Yuzo at sinabing, mahirap bang aminin ang iyong kahinaan paminsan-minsan? Sinabi ni Fan, napakatitiwala mo ba sa sarili mong kahulugan ng tunog? Ako ay anak na babae ng Demon Emperor. Ako ay tinuruan ng mga music heroes sa korte mula noong ako ay bata. Isang tunay na aristokrata, natural na bihasa sa sound theory. Nagbiro si Jian Yuzo, ang isang karaniwang katulad mo ay mula sa isang karaniwang background. Ang pag-alam sa ritmo ay lubos na nauunawaan. Hindi alam ni Fan kung tatawa o iiyak, mukhang sinasamantala ng babaeng ito ang sitwasyon para nginisyon siya. Iyon ay, kailangan mong protektahan siya sa daan, at pagkatapos na paulit-ulit na ihulog sa kanya, maaari mo lamang sundin ang iyong puweta ng masunurin. Sa Wangchuan City, lalo siyang nahiya nang makita siya, at nawala ang lahat ng mukha niya. Bihira lang siyang magkaroon ng pagkakataong magpakitang gilas, kaya natural na kailangan niyang magbulalas. Hindi ko alam ang ritmo, ngunit hindi ako interesado, kaya dahan-dahan akong nakikinig sa mga kanta dito. Inalis ni Efanyo ang kanyang espada, gusto mo bang sundan ako o pakinggan ito ng dahan-dahan? Tanga ka ba na may apelyidong Ye? Nakakawala ka lang daw sa kalituhan sa pagtukoy ng ritmo, sa tingin mo ba makakalabas ka na parang langaw na walang ulo? Walang imak na sinabi ni Jian Yuzo, aaminin ko na hindi ka kasing galing ko sa bagay na ito, at hayaan mo akong tulungan ka minsan, mahirap ba? Masyadong tamad si Fan na magsalita ng walang kaparirikan, kaya lumipad muna siya. Galit na tinapakan ni Jian Yuzo ang kanyang mga paa, gawin mo ang anumang gusto mo. Nakulong sa isang malaking porma sayon, gagawin mo. Matupok sa kamatayan. Ngunit hindi lumingon si Fan, at biglang nawala sa malayo. Ngumisi si Jian Yuzo, fair na, sa bagay, babalik ka ulit. Naghintay siya ng isang kapat ng 1 oras. Kalahating oras. 1 oras. Unti-unti, naramdaman ni Jian Yuzo na may mali. Bakit hindi ka pa bumabalik? Baka naligaw siya. Si Jian Yuzo ay mukhang nag-aalala, ngunit ang paghihintay ng ganito ay hindi ang paraan upang pumunta. Kinailangan niyang magsimulang maglakad ng mag-isa ayon sa eksaktong tunog. Sa kabutihang palad, marami siyang nabawi, at nalutas niya ang ilang mga halimaw sa daan. Kinailangan ng kalahating araw para maayos na lumabas si Jian Yuzo sa Minling. Ang mga bundok at kagubatan sa harap ay naibalik sa berdeng esmeralda, at nawala ang 5 tono. Isang pal-iko-liko na ilog, na dumadaloy, sa isang bato sa tabi ng ilog, isang lalaki ang nakaupo. Sa harap ng isang tumpok ng kahoy na panggatong, isang demonyong manok ang iniihaw. Ikaw Fan. Natigilan si Jian Yuzo, at pumikit ng mariin, nagpapatunay na tama ang nabasa niya. Tumakbo siya sa harapan at hindi makapaniwalang nagtanong, ikaw, lumabas ka na. Medyo naiinip si Fan, hindi mo ba sinasabi na naiintindihan mo ang ritmo? Napakabagal. Kung makalipas ang kalahating oras, kakain na ako pagtapos ng manok, sa kalsada muna tayo. Bakit ka lumabas? Nagsinungaling ka sa akin. Tanong ni Jian Yuzo na ayaw. Ano ang pagsisinungaling mo sa iyo? Alam mo ba talaga ang 5 tono? Ngumisi si Fan, hindi ko maintindihan ang mga iyon. Imposible. Tapos ikaw. Napabuntong hininga si Fan at mahinang sinabi, Pamangkin Yuzo, tama ka, nobles, pero isa akong emperador. Namula ang mukha ni Jian Yuzo, at hindi siya umimik ng matagal. Hindi napigilan ni Fan ang makaramdam ng kasiyahan nang makita niya ang kulot at ayaw na hitsura ng babae. Biruin mo, puro ritmo lang yun, at kapag hindi niya alam.
Ngayong alam mo na ang prinsipyo, gamitin lang ang wuswang para sirain ito at tapos ka na. Ngunit pinilit ni Jian Yuzo na magpakitang gilas sa kanyang harapan, kaya sumama si Ye Fan sa kanya upang mapanatili ang magandang alaala. Gusto mo bang kumain ng manok? Tanong ni Ye Fan, hawak ang mamantika na demonyong manok. Malamig na ngumuso si Jian Yuzo, hindi ako kumakain ito. Bakit? Busog na ako. Hindi na nagtanong pa si Ye Fan, at nasiyahan sa masarap na pagkain sa harap ni Jian Yuzo. Sayang lang ang pagkain ng halimaw na parang hindi na makakabawi, hindi naman pwede ang ganitong paraan. Pagkatapos magpatuloy sa kalsada, si Jian Yuzo ay tila naging mas tapat, na para bang siya ay nataman, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkabulok. Hindi nag-abala si Ye Fan na alagaan siya, ang panganay na babae ay spoiled, at oras na para turuan ng mga pag-urong. Pagkatapos ng isang seksyon ng Mian Ridge, sa isang pulang dugo na lambak, unti-unting tumaas ang bilang ng mga mabangis na halimaw. Wala na masyadong baryo at palengke dito. Obviously, hindi na makakaligtas dito ang mga General Gregarious monsters. Habang dumadaan siya sa isang kanyan, biglang napansin ni Ye Fan na may nagtatago sa isang kuweba sa ibaba. Ngunit ang lalaki ay napakalaki na ang kuweba ay hindi maitago ang kanyang buong katawan. Hindi maiwasan ni Ye Fan na mabigla nang makita niya ang nakalabas na buntot. Isa ba itong dragon? Kabanata 3748 Prinsipe 2. Ang kaliskis ng buntot ng dragon ay kumikinang na may kulay asul na ginto, na medyo napakarilag. Ngunit pagkatapos ng isang maingat na pangunawa, nalaman ko na ito ay isang demonyong dragon, at ang grado nito ay antas din ng isang dragon. Noong nakaraan, hindi interesado si Ye Fan sa antas na ito ng mga species ng dragon. Sa kanyang mga buto, siya ay naging isang dragon, o isang asul na dragon. Sa kanyang mga mata, ang ganitong uri ng dragon ay walang pinagkaiba sa isang ahas. Gayunpaman, nang makita niya ang isang linya ng text na lumabas sa kanyang panel, naging interesado siya. Lumipad pababa si Ye Fan at pumunta sa pasukan ng kuweba. Noon lang napagtanto ni Jian Yuzo na may dragon na nakatago dito, at pagkatapos ay nahulog. Isa itong flood dragon. Hindi siya masyadong nag-isip, at direktang nag-condense ng isang espiritual na sibat para umatake. Inunat ni Ye Fan ang kanyang kamay para pigilan ito, bakit mo ito ginagawa? May nag-provoke sa iyo na guluhin ka. Hindi ka ba nakakita ng nanginginig? Natigilan si Jian Yuzo, tanging ang dragon ay nanginginig. Ito, baboy ba ito? Bulalas ni Jian Yuzo. Sa mas malapit na pagsisiyasat, nakita ko na ang dahilan kung bakit ipinakita ng flood dragon na ito ang kanyang buntot ay dahil masyadong malaki ang tiyan nito para magkasya sa kuweba. Hindi napigilan ni Ye Fan ang pagtawa nang makita niya ang naka-flat na tiyan. Prinsipe 2, lumabas ka, hindi ka namin sasaktan, sabi ni Ye Fan. Ang Jiaolong ay nanigas, pagkatapos ay lumiit, gumalaw ng dahan-dahan, at halos hindi gumapang palabas ng yungib. Malaki ang ulo ng dragon nito, nakaumbok ang mukha, at ang mga mata ay nakapikit sa dalawang biyak. Kilala mo ako. Ang anak ng patriarch ng demonyong dragon, si Jin tama ba? Nakita na ni Ye Fan ang pangunahing impormasyon ng Jiaolong na ito mula sa trigger task sa panel. Ako ito, nahihiyang tanong ni Jin ikaw ba ay pinadala ng iyong ama? Ngumiti si Ye Fan at sinabi, kami ang mga tagapag-alaga ng East Emperor Ruins. Alam namin na may problema ka, kaya nandito kami para tulungan ka. Kakaibang tumingin si Jian Yuzo kay Ye Fan, guardian. Kailan ito nangyari? Naghinala din si Jin bakit hindi ko narinig na may mga tagapag-alaga sa East Emperor Ruins? Nabuksan na ang East Emperor Ruins, at maraming dayuhang mangangaso ng kayamanan ang nagbanta sa lugar na ito. Kayong angka ng Yaolong ay may alitan sibil, ito ay dahil din sa hitsura ng mga mandaragit na ito. Nandito kami para tulungan kang alisin ang mga traidor sa clan, sabi ni Ye Fan. Ang gawaing sinenyasan sa panel ay, tulungan si Prinsipe Jintu ng Demon Dragon Clan at patahimikin ang kaguluhang sibil. Bagamat hindi malinaw ang gantimpala kung ano ito, malinaw na nakasaad na ito ay, lubhang mapagbigay. Nang marinig ito ni Jin tuwang-tuwa niyang sinabi, kaya nga ang nangyari. No wonder biglang nagrebelde ang pangalawang tiyuhin ko. Sinabi ni Ye Fan nang may kaluwagan, huwag kang mag-alala, hanggat tinutulungan kita, tiyak na maibabalik mo ang posisyon ng patriarch. Pero, Jin ngunit lumiit ang kanyang ulo, sige. Hayaan mo na, sayang lang ako, anyway, ang posisyon ng patriarch ay nasa kapatid ko. Babalik ako ngayon, baka mahuli ako ng mga kampan ng pangalawang tiyuhin ko, kakaladkarin ko na lang palabas. Ang hulihan na paa ng mag-ama. Naninigas ang mukha ni Ye Fan, bakit parang iba ang matabang dragon na ito sa naisip niya. Kung hindi pumayag si Jin hindi niya matatanggap ang kumikitang quest na ito. Huwag kang susuko, Prinsipe sa amin dito, hindi ka matutulungan ng iyong pangalawang tiyuhin. Kung hindi ka naniniwala, bakit hindi namin ipakita ang aming lakas? Umiling si Jin hindi naman sa hindi ko mapagkakatiwalaan ang dalawang tagapag-alaga, kaya lang. I'm just a piece of shit, I didn't even do the simplest things that my father told me.
Lahat ng tao ay namatay sa lambak ng dugo upang iligtas ako. Wala akong mukha upang bumalik upang makita ang aking ama at kapatid na babae. Sinong sinasabi mong iligtas ka? Tanong ni Yefan. Kasama ko lang, mga kababayan ko sa Blood Valley Mining. Pagmimina. Isa kang prinsipe, at gusto mo pa rin sa akin. Hindi makapaniwala si Jian Yuzo. Mapait na sinabi ni Jin hindi ako kasing galing ng aking nakatatandang kapatid na babae sa paglilinang, at napakahusay kong kumain. Wala akong magagawa, maliban sa gumawa ng ilang lakas, at wala na akong magagawa. Pero hindi lahat ng tao ayaw sa akin. Protektahan mo ako at umatras, pasensya na sa lahat. Habang nagsasalita siya, tumulo ang malalaking luha sa mga mata ni Jin Si Yefan ay hindi nakaimik, at si Jian Yuzo sa tabi niya ay tulala. Hindi pa siya nakakita ng ganoong Jiaolong. Hoy, mukha ka lang baboy, dragon beast ka, may konting backbone ka. Nagtago sa kuweba at umiiyak. Naiinis na sinabi ni Jian Yuzo, Yefan, tara na, ano ang ginagawa mo sa ganitong uri ng basura? Hindi napigilan ni Yefan ang tumawa at tumawa, ang hitsurang ito. Kamukha talaga ito ng sarili niyang sakam na ahas. Tama. Marahil ay mas madaling mahikayat si Jin sa paghahanap ng kaparehong uri. Agad na hinanap ni Yefan si Xiao Jin, na nakatira sa Yantian Ring. Si Xiao Jin ay naglilingkod kay Prinsipe Gao noon, ngunit ngayon ay lumabas sina Lao Gao at Mian, ngunit nanatili ito sa ring. Hindi para sa anumang bagay, hindi bababa sa maaari itong maging tamad. Alam ni Xiao Jin na pumasok si Yefan sa East Emperor Ruins, ngunit iniisip pa rin niya kung may pagkakataon ba siyang lumitaw. Nang marinig ko ang tawag, inisip ko kung anong problema ang dapat kong maranasan. Ngunit ang may-ari ng bahay ay tiyak na hindi magbibigay ng anumang mahirap na problema upang malutas, kaya kailangan lang niyang ipakita ito ng maayos. Guro, nahihirapan ka ba? Huwag kang mag-alala, kasama ang aking Panginoong Xiao Jin, tiyak na magagawa ko. Ibinuka ni Xiao Jingang ang kanyang bibig upang magbigay ng talumpati, ngunit napag-alaman na mayroong isang matabang lalaki na laging nakatingin sa kanya. Saan nanggaling ang baboy? Hindi maiwasang magreklamo ni Xiao Jin. Oo, si Lord Qinglong. Tuwang-tuwa si Jin ito ba talaga ang Qinglong ng Shenlang clan? Nakataas ang ulo ni Xiao Jin, na may dalawang dragon claws na nakakrus sa kanyang dibdib, ito pala ay isang maliit na Jiaolong, baka ikaw ang nag-provoke nito. My master. Shut up, bakit ang daming kalokohan? Galit na hinampes ni Yefan ang taong ito sa ulo, at maikling ipinaliwanag ang sitwasyon. So yun nga. Little Demon Dragon, handang kumilos ang master ko, ano ang dapat mong ikabahala? Mayroon lamang isang grupo ng mga Demon Dragon, at ang aking Panginoong Xiao Jin ay lumakad na may isang buntot, at lahat sila ay nabasag hanggang sa abo. Buong pagmamalaking sinabi ni Xiao Jin, handang tumulong ang master na itigil ang paghihimagsik, ngunit hindi ka pa rin yumuko para pasalamatan ka. Medyo naantig si Jin sa tulong ni Lord Qinglong, siguro kaya talaga. Prinsipe hindi ka ba nag-aalala, ang iyong ama at kapatid na babae? Kung silang lahat ay napatay, hindi ka ba magsisisi? Tanong ni Yefan. Nang marinig ito ni Jin natakot si Longyan kaya marahas niyang ipinilig ang kanyang ulo. Hindi. Ayokong mamatay ang aking ama at kapatid na babae. Ako. Nakikiusap ako sa inyong lahat, tulungan ninyo akong iligtas ang Demon Dragon Clan. Nakita kaagad ni Yefan na matagumpay niyang nahawakan ang tungkuling tulungan si Prinsipe Tu na patahimikin ang kaguluhan. Tuwang-tuwa siya at tinapik ang ulo ni Xiao Jin nang may kasiyahan. Xiao Jin, ikaw at itong Prinsipe Jin Tu ay pareho sa gininto ang henerasyon. Ang gawaing protektahan ito sa kalsada ay ibibigay sa iyo. Nag-aatubili na sinabi ni Xiao Jin, Guro, ako ang pamilyang Shenlang, isa lamang itong demonyong dragon, paano mag-iisa ang isa? Paano ang nakatatanda? Tawagan itong Xiao Siya ang prinsipe ng Demon Dragon Clan, sabi ni Jian Yuzo. Okay lang. Tawagin mo na lang akong Xiao Hehe. Napakadaling palampasin ni Jin at tinanggap ito ng nakangiti. Si Xiao Jin ay lubos na nasisiyahan, at ang dragon pa ay tinapik ang malaking tiyan ni Jin Oo, huwag mag-alala, kasama ang aking Panginoong Xiao Jin dito, ang iyong pangalawang tiyuhin ay hindi dapat matakot. Tuwang-tuwa si Jin kaya't muli siyang nagpasalamat. Ngunit dahil masyadong malaki ang paggalaw, diretsyong gumuho ang bundok, at ang bangkay ay inilibing sa kuweba. Pagkatapos ilang paghahagis, umalis si Yefan at ang dalawa kasama ang dalawang dragon. Dahil ang bilis ng paglipad ni Jin ay masyadong mabagal, kinailangan ni Yefan na balutin ito sa isang espada, at lumipad si Yujian kasama nito. Hindi parang dragon ang katawan ng lalaking ito, clumsy na parang lumilipad na baboy na nakasabit. Jin Yi ba ang pangalan ng kapatid mo? Nag-chat si Xiao Jin habang nasa daan. Lord Xiao Jin, ang pangalan ng kapatid ko ay Jin Yu. Kung gayon, mayroon ka bang kapatid na nagngangalang Jin Yi? Ako, wala ako. Isang kapatid. Kung gayon bakit ka naging Prinsipe Tu? Nahihiyang sinabi ni Jin ako ay ipinanganak na may karaniwang talento, ang aking ama ay walang pag-asa para sa akin,
at tamad na bigyan ako ng pangalan, dahil ito ang pangalawang anak, ito ay tinawag na Year. Medyo nakikiramay si Jian Yuzo matapos itong marinig, bihira ka lang maging masayahin. Ngumiti si Jin sa totoo lang, lahat ng tao sa angkan ay tinatrato ako ng husto. Napakawalang kwenta ko, at hindi ako hinahamak ng lahat, at handa silang makipagkaibigan sa akin. Ngunit, ikinalulungkot ko ang mga kaibigang nagpo-protekta sa akin. Iniisip ang namatay na kasamang Manero, si Jin ay iiyak na naman. Dangtang Dragon Race, kahit demonyong dragon, paano ka maiiyak kapag umiiyak ka? Kailangan mong maging malakas. Xiao matuwid na sabi ni Xiao Jin. Kakaibang sulyap ni Yefan ang taong ito, ngunit hindi nag-abala pang magsabi ng anuman tungkol dito. Sa sandaling ito, isang kulay abong kalangitan ang biglang lumitaw sa harap, puno ng hininga ng kamatayan. Tumigil sa pagiyak si Jin at sumigaw sa takot, hindi maganda. Lord Guardian, Lord Xiao Jin, tumalikod tayo at tumakbo. Kabanata 3749, Broken Soul Ridge. Bagamat takot na takot, masyadong mabagal ang takbo ni Jin at mahirap ay twist ang kanyang katawan. Hinawakan ni Yefan ang buntot ng matabang dragon at sinabing, ano ang iyong tinatakbuhan? Tumatakbo ka kapag nakakita ka ng isang bagay. Iyon ang hukbo ng Corpse King sa Duanhanling. Lahat sila ay grupo ng mga undead na halimaw, kaya malakas ang pakiramdam nila sa kamatayan. Sinabi ni Jin na may malungkot na mukha, ang bangkay na hari ng Duanhanling ay samilong sa pangalawang tiyuhin, kaya daan-daang libong undead na tropa ang naging mga kaaway natin. Isang grupo lamang ng mga undead na demonyo ang natakot sa iyo sa bagay na ito. Xiao Jin na may hitsura ng pang-aalipusta, kung ikukumpara sa ating lahi ng dragon, ang ganitong uri ng mababang antas na halimaw ay hindi dapat banggitin, ay spray lang ito hanggang mamatay ng isang subaw ng apoy ng dragon. Little naghihintay ka sa tabi, tingnan mo, ano ang totoong lahi ng dragon? Umindayog si Xiao Jin, direktang nag-zoom in sa kanyang katawan, at isang karga ang bumulusok sa kulay abong patay na aura. Biglang umatungal ang lahat ng klase ng malungkot na multo sa harapan nila, parang purgatorio sa lupa. Master Xiao Jin, napakatapang mo. Nagningning ang mga mata ni Jin Naiinis na sabi ni Jian Yuzo, lahat lang. Mga asol na dragon, ano ang maipagmamalaki tungkol sa pagpatay sa ilang undead na demonyo? Umiyak at tumawa si Yefan, at talagang walang magbabago sa pangkalahatang pamilyang Shenlang. Gayunpaman, ang sakam na ahas kong ito ay bihira na namang matapang. Ngunit sa sandaling ito, sa madilim na ulap, biglang bumalik si Xiao Jin sa pagmamadali. Wow! Master! Hindi maganda. Inikot ni Xiao Jin ang kanyang katawan, natatakpan ng lahat ng uri ng undead na ibon at halimaw. Mayroon ding ilang bone demon dragon sa likod, na humihinga ng kulay abong apoy ng demonyo. Si Xiao Jin ay hinabol at nakatakas ng isang grupo ng undead na hukbo. Guru, bakit hindi ko magawa ang aking makakaya? Nasaan ang aking cultivation base? Wuho! Sa sobrang pananabik ni Xiao Jin ay malapit nang bumagsak ang kanyang mga luha. Pagkatapos ng maingat na pangunawa, nalaman kong medyo mahina na ang cultivation base. Kung ang pisikal na katawan ay hindi sapat na malakas, kung ikaw ay bumulusok dito, wala kang paraan. Hindi nakaimik si Jian Yuzo. Oo, sobra ko talagang tinansya ang iyong alaga. Tinakpan ni Yefan ang kanyang mukha gamit ang isang kamay, at hindi makayanang tumingin ng diretsyo, na wala ang kanyang dragon. Alam kong hindi ko ito matatalo. Ano ang dapat kong gawin? Lord Guardian, tumakbo tayo. Sigaw ni Jin Hindi na nakatiis si Yefan, kaya personal siyang kumilos, at sa isang direktang paggalaw, sinunog niya ang kalangitan, at sinunog ni Kang Yan ang kalangitan. Ang hukbo ng undead ay agad na natangay, nag-iwan lamang ng ilang bone dragon na sinusubukang tumakas. Ginalaw ni Yefan ang mata ng dragon, pilit na kinokontrol ang espiritu ng bone dragon, at sumunod ng masunurin. Kahit na ang mga undead na halimaw ay may mataas na resistensya sa pag-iisip, sila ay ganap na nadurog sa harap ni Yefan. Dumiretso ang mga mata ni Jin paano niya ito malulutas ng ganoon kadali? Guro, ikaw ay tunay na walang kapantay sa paglilinang. Kahit nasaan ka man, ikaw ay laging napakataas ng loob. Alam ni Xiao Jin na ikinahihiya niya ang kanyang sarili, kaya mabilis siyang nambobola. Maaari mong walisin ang mga undead na halimaw na ito kahit na may pisikal na pag-atake. Ano ang iyong tinatakbuhan? Masasaktan ka ba nila? Sabi ni Yefan na may galit na bakal. Si Xiao Jin ay sunod sa Niren, na nagpakita ng isang nakakaawang tingin, ako. Nalaman ko na ang aking paglilinang ay nawala, at ako ay nataranta. Si Jin na nasa gilid, ay tumulong din, Master Guardian, hindi mo masisisi si Master Xiao Jin, itong mga undead ay nakakatakot, kumakain sila ng mga dragon nang hindi dumura ang kanilang mga buto. Tama, Xiao hindi ba nakakatakot? Lord Xiao Jin, naiintindihan kita, nakakamangha kung maglakas loob kang sumugod. Magandang kapatid. Naramdaman ni Xiao Jin na nakahanap na siya ng kaibigan sa dibdib, at tumanggo ng pasasalamat habang hawak ang matabang dragon. Nagdilim ang mukha ni Yefan.
Ito kaya ang tinatawag na pagpapangkat ng mga bagay at mga dragon na nahahati sa mga grupo. Okay, Jin-er, tanungin kita. Ang bangkay-bang hari ng Duanhanling ay orihinal na nasasakupan ng iyong ama. Narinig ito ni Jin-er at umiling, hindi, ang Duanhanling ay isang malayang lugar. Ito ay pinamumunuan ng sinaunang Corpse King General Ye, at walang kinalaman sa ating Demon Dragon Clan. Kung gayon bakit ang Corpse King sa loob ay bumaling sa iyong pangalawang tiyuhin? Tulungan mo siya. Tanong ni Ye Fan. Hindi ko alam. Noon, hindi nilalabag ni Duanhanling at ng Demon Dragon Clan natin ang tubig ng ilog. Ang hukbo ng mga undead ay hindi lalabas sa Duanhanling. Ngayon ang buong lambak ng dugo ay nasa lahat ng dako. Si Jin-er ay naguguluhan din. Nagkatinginan sina Ye Fan at Jian Yuzo, at nahulaan nilang dalawa na malamang si Mang Tong ang nasa likod ng lahat ng ito. Ano ba talaga ang gusto nitong gawin? Naguguluhan si Jian Yuzo. Tanungin mo ang Corpse King, at malamang na malalaman mo. Minamanipula ni Ye Fan ang ilang Bone Dragon at hinayaan silang manguna, dumiretso sa Broken Soul Ridge sa harap niya. Sa isang banda, sa ganitong paraan, at sa kabilang banda, mahahanap niya ang mga pahiwatig ni Mang Tong sa lalong madaling panahon. Matapos makapasok sa Broken Soul Mountain, ang paligid ay naging itim at kulay abo, at ang malakas na enerhiya ng kamatayan ay nagiging imposible para sa mga ordinaryong halimaw na mabuhay. Matapos malaman ni Xiao Jin ang mga patakaran ng East Emperor Ruins, nagtrabaho siya ng husto sa kalsada, at 70% ng mga undead na halimaw ay natangay nito. Alam na nasa likod niya si Ye Fan, natural na walang naramdamang pressure si Xiao Jin at patuloy na nagpapakitang gilas sa harap ni Jin-er. Tiningnan ni Ye Fan ang matako na ahas at mabahong umutot, parehong galit at nakakatawa. Pagkatapos mag-upgrade sa lahat ng paraan, ang grupo sa wakas ay nakarating sa pasukan ng isang napakagandang sinaunang libingan. Bagamat ang sinaunang libingan ay puno ng mga istruktura at iba't ibang palaisipan, para kay Ye Fan, walang anumang hadlang. Matapos marating ang ilalim ng malaking libingan, sa wakas ay nakita ko ang sinaunang hari ng zombie, si Jiang Ye. Nakasuot siya ng kalawang na mabibigat na baluti, isang madilim na korona sa kanyang ulo, at isang malaking espada na may itim na dugo sa kanyang mga kamay. Ang bangkay na haring si Jiang Ye, na nababalutan ng asul at itim at hindi nasisira, ay nakaupo sa trono na gawa sa mga tambak na puting buto. Nagliwanag ang isang pares ng iskarlata na mata. Intruder, matagal ka nang hinihintay ng haring ito, sabi ni Jiang Ye sa mahinang boses. Naramdaman ni Ye Fan na ang sinaunang Corpse King na ito ay talagang pambihira, at nasa level na siya ng psychic power. Hindi nakakagulat na sinabi ni Jin-er na umiral ang Corpse King na ito nang lumitaw ang Donghuang Ruins, at isa siya sa pinakamatandang lahi ng demonyo doon. Kung si Ye Fan ay hindi naka-recover ng marami sa daan at nakarating sa banal na lupain, maaaring hindi niya masupaw si Jiang Ye. Ang Corpse King, bakit ka nakilahok sa sibil na alitan ng Demon Dragon Clan? Tanong ni Ye Fan. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Gawin mo na lang. Kinuha ni Jiang Ye ang espada at naglakad patungo kay Ye Fan. Dahil isa kang zombie, karapat-dapat ka rin sa pagbaril ng aking Panginoon. Ako, si Xiao Jin. Kakagatan ka hanggang mamatay. Tahimik na lumipad si Xiao Jin, at sa mahabang dagandong, ibinuka niya ang kanyang bibig at kagati na sana ang ulo ni Jiang Ye. Maaari mong iunat ang kamay ni Ye Yi at iwagayway ang kanyang matitipunong braso, paalisan si Xiao Jin. Boom! Tinamaan ni Xiao Jin ang hindi mapapantayang matigas na pader ng Nichu. Bagamat hindi siya nasugatan, nagulat siya. Ito, paano nagkaroon ng lakas ang zombie na ito? Napabuntong hininga si Ye Fan, tinipon ng Corpse King na si Jiang Ye ang death energy ng lahat ng patay na kaluluwa sa Broken Soul Valley. Actually, ayaw mo talagang maging kalaban natin. May pumipilit sa'yo diba? Malumanay na tanong ni Ye Fan. Si Jian Yuzo at Jin-er ay tumingin sa kanya nang may pagtataka, hindi maintindihan kung bakit sinabi iyon ni Ye Fan. Bakit mo nasabi ito? Tanong ni Jiang Ye. Sinabi ni Ye Fan, sa iyong karunungan, kung talagang gusto mo kaming patayin, maaari kang lumabas ng personal sa simula. Hindi na kailangang magpadala ng napakaraming undead na tropa. Hindi lamang nila tayo magagawang patayin, ngunit gagamitin din sila upang maibalik ang ating paglilinang. Natahimik si Jiang Ye. Si Mang Tong ba? Tanong ni Ye Fan. Kabanata 3750 tiyo. Hindi pa rin sumagot si Jiang Ye, ngunit ang espadang may ulo ng multo ay nakalas na kay Ye Fan. Isang purple-black blade, na may dalang libu-libong kalansay at multo, ang nagpapakita ng takbo ng umiiyak na mga multo at Diyos. Nanliit ang mga mata ni Ye Fan, naglabas siya ng lumilipad na espada, at hinarang ang espada ni Jiang Ye. Bagamat iba ang hitsura nila sa laki, ang mga galaw ni Ye Fan ay tila walang gaanong lakas, ngunit sila ay steady. Mukhang hindi na kailangang pag-usapan. Hindi nagsalita si Jiang Ye, at ipinagpatuloy ang paghampas ng kutsilyo kay Ye Fan na parang bagyo. Si Ye Fan ay nakatayo sa lugar, ang sinaunang swordsmanship ay perpektong tugma, at lahat ng mga pag-atake ay nalutas. Magandang swordsmanship, Jiang. Hindi mo maiwasang mamangha. Katamtaman ang swordsmanship, totoo ang sinabi ni Ye Fan.
Pagkatapos ng 12 ng mga hampas, si Yefan ay direktang nawasak, isang talam ng espada na nagwasak sa kalangitan, at biglang sumabog ang kulog sa libingan. Bang! Kay Jiang Ye. Ang espada ay hindi makalaban, at ang malaking espada ay direktang naputol sa 2 piraso. Ang talam ni Yefan ay nasa open iba pa rin, biglang tumaga sa katawan ni Jiang Ye. Walang epekto ang mabigat na sandata ni Jiang Ye, at nahulog ang matipuno niyang katawan. Nang makita ang eksenang ito, nanginginig na si Jin sa excitement sa likod niya. Ancient Corpse King, natalo ba talaga? Nang bumagsak si Jiang Ye, tumaas din ang kultibasyon ng grupo. Hindi umimik si Yefan, at sa libingan, direktang inilabas si Long Qi. Matapos mabalot ang katawan ni Jiang Ye sa Dragon Pond, nawala siya. Nang makita ito ni Jian Yuzo, isang kahinahinalang tingin ang lumitaw sa kanyang mga mata, anong ginagawa mo? Ngumiti si Yefan, at, iniluwa, muli ni Long Qi si Jiang Ye. Wala lang, paligan mo lang yan. Nang lumabas ang gabi, ang lahat ng baluti ay natunaw, at ang buong katawan ay hubad, ito ay talagang, malinis. Natigilan si Jian Yuzo nang makitang dahan-daang bumangon si Jiang Ye mula sa lupa. Ikaw, hindi ka patay. Ngumisi si Jiang Ye, ito ay isang patay na tao, kaya bakit siya namatay? Sinabi ni Yefan, maaari mo bang sabihin ang totoo ngayon? Napatingin si Jiang Ye sa magulong enerhiya sa harap niya ng may pagkamangha. Tuan, ito kaya ang maalamat na Dragon Pond. Halos, hindi pa, sabi ni Yefan, ngunit okay lang na matuno ang mga piraso ng armor sa iyong katawan. Ano ang nakalagay? Tanong ni Jian Yuzo. Kung iisipin, si Mangtong ang nagtakda ng ilang pagbabawal sa pag-eavesdrop at pagbabantay dito, kaya hindi ito nang ahas na sabihin ito ng tahasan. Paano mo nakita? Curious na tanong ni Jian Yuzo. Nagkibit-balikat si Yefan, kung ilang stroke lang, nagkataon na isa itong script ng halimaw, destroy the armor. Naisip ko, malamang na manipulahin ang armor. Gusto nitong tumulong ako, maglaro ng isang palabas, at sirain ang armor. Ngumiti si Jiang Ye, ha. Tulad ng inaasahan sa isang emperor-level swordsman. Hindi ko inaasahan na makikita mo ito. Hindi ka natatakot sa akin, hindi mo alam ang wika ng halimaw mo. Kung iyon ang kaso, makakahanap lang tayo ng ibang paraan, sabi ni Jiang Ye. Natigilan si Jian Yuzo, napabuntong hininga silang lahat para sa matinding paghaharap ngayon lang. Malaya pa rin talaga si Yefan, kalmado ba niyang nakikita ang iba't ibang stroke ng kabilang partido? Hindi ba ito nangangahulugan na ang tunay na bilis ng pagbaril ni Yefan ay higit na kamangha-mangha? Banal na emperador, mangyaring iligtas ang buhay ng aking asawa. Biglang lumuhad si Jiang Ye at yumuko kay Yefan. Sumimangot si Yefan, bakit siya na naman ang Holy Emperor? Ibig mong sabihin, kinidnap ni Mangtong ang asawa mo. Eksakto, ang aking asawa ay kasama ko mula noong siya ay namatay, at ito lamang ang aking buhay. Yefan bigla, hindi nakakagulat, ang buhay at kamatayan ay hindi iniiwan, ang mag-asawa ay labis na nagmamahalan. Kung matutulungan kita, natural na kikilos ako, ngunit hindi na kailangang tumawag ang banal na emperador, sabi ni Yefan. Ikaw ang banal na emperador, kung hindi, walang santo sa tabi mo. Natigilan si Yefan at tumingin kay Jian Yuzo sa likod niya, sabi mo isa siyang santo. Eksakto. Walang mali sa dugo ng Eastern Emperor. Matigas na sabi ni Jiang Ye. Namilog ang mga mata ni Yefan, at bigla siyang naisip ng isang bagay na mag-uudyok kay Wushuang at magsimulang makakuha ng insight sa estado ni Jian Yuzo. Dati, nakikita lang niya ang sarili niyang panel, ngunit pagkatapos talunin si Jiang Ye, tumaas ng husto ang kanyang cultivation level. Sa pagkakataong ito, nakita niya talaga na nakikita niya ang estado ni Jian Yuzo. Chaos Species. Monster Saintess. Nagulat si Yefan nang makitang mayroon ding magulong species si Jian Yuzo. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, mayroon siyang mga Jin ng World Tree at Eastern Emperor, at ang Chaos species ay normal din. At ang banal na dalaga ng halimaw na lahi ay talagang umiiral. So, hindi inamin ng tribong iyon na mali, siya talaga ang maalamat na santo. Inisip ni Yefan na ang babaeng ito, si Oh Huang, ay mapalad, at totoo ang kanyang nararamdaman. Ang alamat ng East Emperor Ruins mula noong sinaunang panahon ay ang banal na emperador ay darating kasama ang banal na dalaga upang iligtas ang mundo. Nang bumalik si Jumang dito at bumuhos ang napakaraming dayuhang halimaw, alam kong dumating na ang araw na ito. Sabi ni Jiang Ye. Na may mapait na mukha, talagang walang magawa ang saktan ang banal na emperador at ang banal na dalaga noon. Sandali. Nagtaka si Yefan, sino ang sinabi mo rito? Jumang, yan ang tawag mo sa Mangtong. Ang Diyos ng kahoy na si Jumang. Natigilan si Yefan. Ang maalamat na Diyos ng kahoy, ang Diyos ng tagsibol. Dryad. Ganun ba? Tila narinig ito ni Jian Yuzo, at nagulat, hindi ba si Jumang ay isang maalamat na Diyos? Paano ito si Mangtong? Hindi ko alam pero si Jumang talaga. Sumimangot si Yefan. Bakit mo alam ito? Sabi ni Jiang Ye. Na may masalimuot na pananalita, dati akong nasasakupan ng East Emperor bago ako namatay, at pinamahalaan ko ang Undead Demon Clan para sa East Emperor pagkatapos ng aking kamatayan.
Bago umalis ang East Emperor sa mundong ito, gusto kong iwan ang isang bata at magmana ng demonyo. Ang trono ng emperador ay harapin ang hinaharap na sakuna ng angkan ng demonyo. Si Jumang ay ang unang anak ng East Emperor at ng World Tree, ngunit dahil sa kapabayaan ng East Emperor, hindi niya maalis ang kanyang masasamang pag-iisip. Ito ay naglalaman ng masamang intensyon. Bilang isang hari ng demonyo, kung mayroon siyang madilim na panig, sa kalaunan ay sasaktan niya ang mga karaniwang tao. Alam ng East Emperor na kaya nitong sugpuin ang masasamang pag-iisip, ngunit hindi magagawa ng mga bata. Isang demonyong hari na walang kamatayan at walang kamatayan, kapag ang kasamaan ay tiyak na haantong sa kapahamakan. Ngunit si Jumang ay ipinanganak na, pagkatapos ng lahat, ito ay laman at dugo ni Dong Huang, at hindi niya kayang patayin ito. Kaya tinataka ni Dong Huang si Jumang bilang isang saplang at hinayaan itong tumubo sa Dong Huang Ruins. Magtipid. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang dalisay at mabait na panig para ipanganak ang huling Demon Emperor na si Jian Zizai. Natigilan si Jian Yuzo, ibig mong sabihin. Mangtong, tiyuhin ko ba? Jiang. Mapait na ngumiti si Ye, mula sa pananaw ng seniority ito ay totoo. Hindi nakakagulat na ang pinagmulan ng taong ito ay napakahiwaga. Nagtanong si Ye Fan, kung gayon paano ito nakalabas sa East Emperor Ruins, at paano ito naging mangboy. Napabuntong hininga si Jiang Ye, the East Emperor Ruins nang mabuksan ito sa huling pagkakataon. Ang demonyong emperador na si Jane ay lumabas sa customs ng maginhawa, at hindi nakayanin ang kalungkutan ng kanyang kapatid dito, kaya inilabas niya ito. Inilabas ba ng tatay ko si Mangtong? Sumimangot si Jian Yuzo, bakit ito nangyayari? Bakit hindi pa ito nabanggit sa akin? Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.